Mr. Silent Channel, please don't skip the ads. Kabanata 3351 Galit talaga. Biglang napagtanto ni Yefan na hindi ito maganda, at sumugod na parang ihip ng hangin, hawak ang kamay ni Angel. Angel, may sasabihin ako sa iyo mag-isa. Bago pa makapagsalita ang babae, nailabas na siya ni Yefan sa lab. Fallen, ano bang nangyayari sa iyo? Kinaladkad si Angel hanggang sa isang balkonahe. Gumagamit si Yefan ng noise barrier para protektahan ang labas ng mundo. Angel, kung ano ang nangyari nitong nakaraang 2 taon, gawin mo lang, huwag mong sabihin sa kanila. Napakurap si Angel at ngumiti, nahihiya ka ba? Ito. Hindi naman ako santo, kaya lagi akong nahihiya. Well, susubukan ko, sabi ni Angel. Awkward na ngumiti si Yefan, bagamat sinabi niya ito, wala talaga siyang gagawin. Gayunpaman, tulad ng paggawa ng isang bagay na kaiyahiya at nahuli sa lugar, ito ay palaging nakakahiya. At ayaw niyang magkaroon ng magugulong pag-iisip ang mga babae dahil sa mga bagay na ito. Si Yefan at Angel ay bumalik sa loob, at lahat ng mga babae ay tumingin sa kanila na may kakaibang mga mata. Kuya Yefan, anong problema? Napakahiwaga kaya hindi mo masabi sa amin? Maasim na sabi ni Duyuner. May nagawa akong mali dati, humihingi ako ng tawad kay Angel, sabi ni Yefan. Tapos sabi ni Angel, ano ang ibig sabihin ng pagbabago? Bumalik na ako, lahat ay makakasama muli tulad ng dati, natatawa si Yefan. Maghihinala ang mga babae, ngunit marami pa ring nangyayari, kaya hindi sila mananagot. Zinner, may kailangan kang gawin, gusto kong ipaubaya ito sa iyo. Ano? Naramdaman ni Xiao Zinner na walang mabuti, at medyo nag-iingat. Sinabi ni Yefan kay Xiao Zinner ang tungkol sa Phoenix Yuanji Peel. Alchemy. Ayoko. Nakakatamad. Ito ay isang magandang bagay. Sa hinaharap, ang lahat ay aasa sa iyo upang mapabuti ang kanilang kahusayan sa paglilinang. Matigas na sinabi ni Yefan, ang pagpapahusay sa kabuuang lakas, ang napakahirap at mahalagang gawain ay hindi katumbas ng halaga. Ikaw ay walang iba kundi ikaw. Ate, kung totoo ang sinabi ni Brother Yefan, aasa kaming lahat sa iyo. Oo, Sister Zinner, ang iyong walang katapusang batas ay makapagpapatuloy sa paggawa ng Yuanji Dan. Pakiusap, Zinner, nararamdaman nating lahat na mahirap pagbutihin ang ating paglilinang kamakailan, at talagang kailangan natin ang ganitong uri ng elixir. Medyo nabigla si Xiao Zinner. Talagang kumbinsido ako sa inyo, kailangan ninyong umasa sa akin sa pagsasanay. Ginulo ni Xiao Zinner ang kanyang buhok. Pero sasabihin ko muna, hindi ko pa ito na-practice, at wala sa akin kung masira ito. Huwag kang mag-alala, nag-stock na ako. Up ng ilang malalaking bodega ng espiritual na materyales, sapat na para mabaigo ka. Dinala ni Zinner ang Yantian ring. Kasama ang alchemy furnace, tinulungan niya talaga si Xiao Zinner na mahanap ito sa ring. Direktang pumasok si Xiao Zinner at maaaring opisyal na gumawa ng alchemy. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Yefan nang maisip niyang magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng Yuanji Dan sa hinaharap. Hinanap at pinaandar ko ang Hongmeng sa lahat ng paraan, at hindi ito nawalan ng kabuluhan. Pagkatapos magpaliwanag kay Xiao Zinner, pumunta si Yefan sa ilalim ng World Tree. Si Bai Chenluo ay talagang sinusubukang linangin, ngunit hindi pa rin madali para sa kanya na makabisado ang kapangyarihan ng simula. Anong ginagawa mo dito? Ang muling pagsasama ng iyong asawa pagkatapos ng mahabang pagkawala, at may oras pa akong makita. Bumalik na rin sa normal si Bai Chenluo, at hindi niya naaalala ang mga pangyayari sa nakaraang 2 taon. Nakasuot ng simple at eleganteng puting damit na may mahabang buhok na nakakalat, medyo payat at haggard ang itsura niya, nakakaawa. Naisip ni Yefan na sa nakalipas na 2 taon, talagang nagkaroon siya ng labis na kagalakan kasama si Bai Chenluo. Medyo nalungkot siya. Huwag mong ipilit ang sarili mo, hindi sapat ang pagmamadali. Kung may oras ka, maaari kang gumawa ng iba at magpahinga. Oh! Maglakad-lakad sa labas, dito sa mundo ng mga tao, maraming iba't ibang kaugalian. Ang aking pamilya ay magiging masaya na tanggapin ka. Nakinig si Bai Chenluo, namula ang kanyang mga mata, at itinalikod niya ang kanyang ulo. Sino ba ako sa'yo, bakit mo gustong tanggapin ito ng pamilya mo? Napakamot ng ulo si Yefan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang may naalala, kinuha ni Yefan ang isang bilog na lampara ng kuneho at inilagay ito sa tabi ng babae. Ito ay. Natigilan si Bai Chenluo. Ang rabbit lantern na ito ay ginawa mismo ni Yefan noong magkasama kaming humahanga sa mga parol. Nang maglaon, tinanong niya si Yefan kung gusto niya siya. Natahimik si Yefan, na nagpalungkot kay Bai Chenluo bago ibinalik ang lampara ng kuneho sa lalaki. Hindi ko kayang magsinungaling sa iyo, tiyak na hindi totoo ang sabihin kung gaano kita kamahal at kung gaano kita kamahal. Tapos, matagal na tayong hindi magkakilala. Nung una kitang makontak, may iba akong plano. Kahit na ang lampara na ito ay hindi isang tanda ng pag-ibig, ngunit
Ito ay isang piraso ng aking puso. Basang-basa ang mga mata ni Bai Chenluo, pinapanatili mo ito. Tumango si Ye Fan. Bakit? Kaya lang. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay bumantong hininga, ayokong mawala ito. Tumawa si Bai Chenluo bago itabi ang lampara, bagaman ang lampara na ito ay napakagaspang, tatanggapin ko na lang. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan, at medyo nakaramdam ng kagaanan. Bumalik sa labas ng mundo. Si Su Qingzhou ay tahimik na naghihintay sa kanya sa tabi niya. Asawa, bakit ikaw lang? Umalis na ang iba. Busy ang lahat, marami kang susunod na gagawin, huwag ka nang magsabi ng iba, pupuntahan ka ni Feng Xiaotian at Dindi. Magkita tayo, bibigyan kita ng hangin, at salubungin kita. Nakangiting sabi ni Ye Fan, pumunta din sila dito. Kung tutuusin, ang huling digmaan, kahit na ito ay isang trahedya na tagumpay, ay itinuturing na isang tagumpay, at nais din nilang pasalamatan ka. Sige, kilalanin muna natin sila, at pagkatapos ay lilinisin ko ang bastos na iyon sa Taikang. Well, napili na ang restaurant, Yun Cheng family na lang, mauna na tayo. Isama mo si Tuan Chuan, mahilig kumain ng babaeng ito. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, nalaman niyang nakatingin sa kanya si Su Qingzhou na may mapaglarong mga mata. Asawa, ikaw, anong klaseng mata mayroon ka? Nakonsensya si Ye Fan, na para bang nakita siya. Kung ikukumpara kay Sally Ye, sino ang mas maganda? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang merito. Walang malay na sabi ni Ye Fan, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou at tumingin ito sa kanya ng may pag-iinis. Wife, alam mo na. Ang integridad at kabaitan ni Angel ay hindi man lang maimpluwensyahan ni Bilil. Inaasahan mo bang magsisinungaling siya? Napangiti si Ye Fan. Talagang handa siya sa pag-iisip, at hindi makatutuhan ang asahan na itatago ito ni Angel. Kung gayon, alam ba ng iba? Huwag kang mag-alala, inilihim ko na si Angela, kaya dapat walang problema. Paano mo siya nailihim? Hindi ba siya magaling magsinungaling? Sinabi ni Su Qingzhou, hindi na kailangang magsinungaling, sinabi ko kay Angel, kung sino ang gustong magtanong, isipin mo na lang ang sagot, ang mga katawa-tawang ginawa mo sa nakalipas na 2 taon. Ayon sa pagiging simple ni Angel, hindi may iwasang maging mahiyain at mamula, at natural na hindi magtatanong ang iba. Siyempre, kung may magpipilit na basagin ang kaserola at magtanong hanggang dulo, walang paraan. Biglang napagtanto ni Ye Fan, asawa mo pa rin ito, mayroon kang solusyon. Huwag mo akong tawaging asawa, gusto mo akong hiwalayan at hayaan mong maging asawa mo si Jillian, di ba? Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Namamanhid ang anit ni Ye Fan, ako. Hindi ko ba alam na mali ako? Sabi ni Ye Fan, at gustong yakapin ang babae at aliwin siya. Itinulak siya ni Su Qingzhou palayo. Umalis ka na. Kasalanan mo kung hindi gumagaling ang anak ko. Hanggat hindi mo ginagamot si Tuan Chuan, huwag mo akong hawakan. Walang magawa si Ye Fan, alam niyang galit na galit si Su Qingzhou sa pagkakataong ito, kaya tapat siyang tumango habang nakangiti. Siya nga pala, may naisip si Su Qingzhou, may isang bagay na hindi rin alam ni Angel, paano mo nalaman na nasa iyo ang problema? Oh, di ba sabi ko sa iyo, ang matandang Lin na iyon, pinuntahan ko siya. Pagkasabi noon, biglang tinampol ni Ye Fan ang kanyang noo. Oops! Anong problema? Si Su Qingzhou ay hindi nagkaimik, kaya nagulat. Nakalimutan ko, hiniling sa akin ni Long Wu na bigyan ako ng mensahe kay Lao Lin. Ito ay dapat na isang napakahalagang bagay, ako. Ako ay nalilito sa oras na iyon kaya nakalimutan ko. Long Wu. Ang nagligtas sa iyo, ang Sword God Ring isang eksperto dito. Galit na inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, gago ka ba, malamang na makakaapekto ito sa iyong kapalaran. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, asawa, hilingin mo kay Feng Xiaotian at sa mga lalaking iyon na maghintay, pupunta ulit ako sa mga sinaunang Diyos. Kabanata 3352 Traidor. Hindi rin magtatagal bago ka lumipat. Hindi pa sila dumarating, kaya hindi ka masyadong mag-alala. Maaaring may malaking epekto ang bagay na ito, dapat mong hawakan ito ng maayos. Nagbabala si Su Qingzhou. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, tumango, at muling dumating ang paglipat sa mga sinaunang Diyos. Gayunpaman, nang siya ay dumating muli sa lugar na iyon, nakita niya na wala nang natira. Hindi ko makita ang hininga ni Titan Kronos, at hindi ko makita ang pinto. Sinubukan ni Ye Fan na gamitin ang walang kapantay na batas upang makakuha ng insight sa nakapalibot na enerhiya, ngunit wala itong nakita. Lao Lin, hindi kita hinahanap. May dadalhin si Long Wu. Sumigaw si Ye Fan ng ilang salita, ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Ang espasyong iyon, Titan, ay tiyak na hindi mawawala ng biglaan. Mostly kasi ayoko na siyang makilala ulit, so I used some means. Sa lakas ni Ye Fan, kung gusto niyang makita ito, hindi niya ito magagawa sa kasalukuyan. Mukhang mamaya na lang natin pag-usapan yan.
Nag-isip sandali si Ye Fan, at nakahanap lang ng bato sa kalawakan. Sa bato, gamitin ang espada para isulat ang sinabi ni Long Wu. Lao Lin. Okay lang kung hindi mo ako makita. Ang mga salita ni Long Wu ay nakasulat sa batong ito. Hindi alam ni Ye Fan kung makikita ito ni Lao Lin. Yun lang ang kaya niyang gawin ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, walang pumapansin sa kanya, kaya kinailangan ni Ye Fan na umalis sa Ancient God Realm. Ilang sandali lang pagkaalis ni Ye Fan ay lumitaw ang figure ng isang babae sa kawalan. Sinulyapan ng babae ang batong nakaukit ng mga salita, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, kahit na may bahid ng pagkasuklam. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang bato ay naging pulbos at naglaho sa kalawakan. Nang bumalik si Ye Fan sa Yuncheng, halos lahat ng tatlong Diyos ng Human Alliance, ilang mga Diyos ng Dharma, ay naruroon na. Pasensya na, may napag-usapan ako, maupo na tayo. Sa sandaling pumasok si Ye Fan, lahat ay maaaring magsimulang uminom. Magkahalong damdamin si Feng Xiaotian, kaya niyakap niya si Ye Fan nang makaakyat siya. Kuya, bumalik ka na. Kapag wala ka, kuya, hindi man lang ako makapagsilang ng sanggol. Wala sa akin ang panganganak ng isang bata. Hindi nakaimik si Ye Fan. Sword God, after all, dumaan tayo sa life and death battle. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit parang wala kang emosyon pagbalik mo? Nagtataka si Gigi Hei. Nakaramdam din ng kakaiba si Hua Feihua, kalmado ka. Tumingin si Ye Fan kay Hua Feihua at medyo na-guilty. Ano pa ba? Hindi na bata ang lahat, kaya hindi na kailangang maging masyadong excited. Ano sa palagay mo, Elder Hua? Naalala lang ni Ye Fan na hindi alam ng grupong ito ng mga tao, at nakita na niya sila ng maraming beses sa nakalipas na 2 taon. Sa makatuwid, ang kalmado ngayon ni Ye Fan ay natural na, kakaiba. Alam ni Su Qingzhou ang dahilan at nagtanong, asawa, tapos na ba ang mga bagay? Ngumisi si Ye Fan at sinabing, walang nahanap. Teres sa ibang araw. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lahat, ang Sword God ay nakabalik din ng ligtas. Kami, ang Human Alliance, ay tunay na nakaligtas sa krisis sa pagkakataong ito. Napakaraming tao ang namatay sa digmaang ito, halika. Uminom tayo para sa namatay na si Zhou Wangxian at iba pang mga matandang kaibigan. Tumayo si Emperor Ziggy at sinabing may kasamang toast. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga tasa. Itong ikalawang tasa ng alak, natural na dapat nating igalang ang Sword God. Mula ngayon, ang Human Alliance ay aasa sa isang sumisikat na bituin na tulad mo. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, sinabi ni Su Qingzhou, Presidente, kung gusto mong magretiro, natatakot ako na wala ng pagkakataon. Mataimtim na sinabi ni Su Qingzhou, bagaman ang matinding labanan sa una at ika-4 na kaharian ay katatapos lang, malapit na tayong humarap sa isang mas matinding sitwasyon. Naramdaman na ng Hongming Universe ang ating pag-iral. Kung paano haharapin ang relasyon kay Hongming ang susunod na problema. Sinabi ni Xiao Qingshan nang may pag-aalala, Qingzhou, ano nga ba ang Hongming Universe na iyon, at gaano ito kalakas? Sa partikular, sasabihin ko sa iyo mamaya. Sa hindi kalayuan, itinuro ni Su Qingzhou sina Qing Yuan, Qing Li at iba pa na nakaupo sa tabi ng sikat na aktres sa maulap na gabi. Yung mga psychic powers ni Qingqiu, iyon ay, plane level powerhouses, sa Hongming Universe, ang kanilang rangkang ay 10,000 lang. Si Qing Li at ang iba pa ay talagang nakabisado na ang wika dito, at hindi maiiwasang makaramdam ng kaunting pagkailang kapag narinig nila ito. Sino nagsabi niyan? Noong nasa 8 sects tayo, una tayo. Sinabi ni Su Qingzhou, sa pagkakaalam ko, ang 8 sects ng Hongming ay karaniwan lang, at ang mga talagang makapangyarihan ay ang mga nakapasa sa Hongming test para magsanay, pumasok sa psychic sa core ng Hongming Universe. Ibig sabihin, sa mga powerhouse sa Hongming, ikaw ang downstream level. Si Ye Fan ay seryoso, hindi ba? Kaya niyang putulin ang isang malaking lugar gamit ang isang espada, hindi ba siya ay isang maliit na sundalo? Yumuko si Qing Yuan at ang iba pa, kahit na ayaw nilang aminin, ito ay isang katotohanan. Minamahal kong mga kamag-anak, ang iyong mga damdamin ay medyo mababa ng biglaan. Inalis ni Wu Yeming lang ang kanyang mahabang buhok, at walang pakialam na sinabi, sa buhay, hindi lamang ang paghahangad ng cultivation, ngunit ang sining ay ang sublimation. Kahit ang lakas ko, hindi gaanong mahalaga sa harap ng mga taong iyon, ngunit ang aking sining ay tiyak na walang cap-oret sa Hongming. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, hindi mo kailangang maging masyadong mayabang para maging direktor ng mga sikat na aktor. Ayon sa aking personal na karanasan at obserbasyon, bagamat ang Hongming ay may 10,000 mga psychic powers, mayroon itong maraming tubig. Karamihan sa kanilang mga kakayahan sa pag-iisip ay kulang sa makapangyarihang mga mahiwagang kasanayan, kaya kayong 10 ay itinuturing na mga Panginoon sa unang klase doon. Tulad ni Dean Emperor, Mrs. Xiao at Feng Xiaotian, dapat kang ituring na top. Humajijek si Xiao Qingshan, lahat tayo ay mga semi-retired na matandang babae, hindi mahalaga, ikaw ang pangunahing Diyos ng espada, maaari mo kaming pangunahan ng may kumpiyansa.
para harapin ang nagbabantang Hongmeng. Mahirap sabihin. Hindi ko pa alam kung anong antas ng pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ni Hongmeng, ngunit kung ang mga sundalo ay hamarang, isang hakbang ay isang hakbang. Hindi alam ni Ye Fan kung paano pioneer ni Hongmeng ang universo dito. Kung ito ay mapayapang paraan, ito ay hindi isang malaking problema, kung ito ay ginamit na brutal na paraan, ito ay talagang isang digmaan. Anyway, ang aming clan ay nagmula sa Kyushu, at ito ang aming ancestral land. Kung nais ni Hongmeng na masira ang lupa sa aming tinubuang bayan, dapat itong aprubahan namin. Bumalik ang emperador sa kanyang tunay na kulay at sinabi. Maganda ang sinabi ng Pangulo ng Emperador, saan ang lugar ng kapanganakan ng angkan, hindi pa rin alam kung sino ang orthodox, ngunit umaasa din sa lakas na magsalita. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit na itim. Ye Shuangguang. Ikaw bastard, may mukha ka pa. Nagbalik na ang Sword God, pero hindi ka natatakot sa kamatayan. Sino ang nagpapasok sa iyo? Jiang. Pinagalitan ni Huang Wanro at iba pa. Hiniling ko siyang sumama. Biglang may sinabi si Su Qingzhou, na nagpatigil sa lahat. Su Qingzhou, ano ang ibig mong sabihin? Ang taksil na ito ay tumalikod kay Tai Kang. Sinabi ni Huang Wanro na hindi nasisiyahan. Layunin ko na malapit siya kay Tai Kang, mahinang sabi ni Su Qingzhou, ito ay isang deal lamang sa pagitan ko at niya. Biglang tumahimik muli ang eksena, at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kabanata 3353 tinatawag mo ako. Sa eksena, si Chu Yunyao ay may ekspresyon na, gaya ng inaasahan, na may kaunting hindi pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Qingzhou, sabi mo. Masyado nang matanda si Ye Shuangguang para maging partner at pumunta siya para pilitin tayo, anong ibig mong sabihin? Hindi makapaniwala si Xiao Qingshan. Upang maging tumpak, ito ay resulta ng konsultasyon. Sinabi ito ni Su Qingzhou ng mas magalang, ngunit natural na nauunawaan ng lahat na iyon ay ideya ni Su Qingzhou. Lahat, kung gusto talaga ng haring ito na makipagsanib puwersa kay Tai Kang, imposibleng pag-usapan lang ito. Sabi ni Ye Shuangguang. Kapag pinag-isipan ito ng mabuti ng lahat, totoo nga. Hindi kumibo si Ye Shuangguang mula umpisa hanggang wakas, patuloy lang na nagsasabi ng ilang hindi kas-iya siyang bagay doon. Hindi nakakagulat na ituro ni Tai Kang ang Human Alliance. Paano bawasan ang mga pagkalugi at panganib at pagkaantala hanggang sa bumalik ang aking asawa ang pangunahing issue? Ang tinatawag na fostering strengths at circumventing weaknesses, ang lakas namin ay may kapangyarihan kaming labanan ang Protoss, at mayroon din kaming potensyal na trump card. Ngunit ang aming kahinaan ay natatakot kami na talagang papatayin siya ni Tai Kang, at ang aming kabuuang lakas sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa Protoss. Masayang sinabi ni Su Qingzhou, ang pinakapangunahing bagay sa larong ito ay ang pag-iwas sa direktang paghaharap kay Tai Kang. Kaya inilagay mo si Ye Shuangguang sa gitna at gumawa ng buffer. Biglang sabi ni Hua Feihua. Oo, para pahinain ang espiritu ni Tai Kang, ang pinakamabuting paraan ay huwag pilitin siya. Siya ay isang emperador, at hindi siya natatakot sa iyong mga banta o panggigipit. Ngunit, kung bibigyan mo siya ng pagpipilian, iba ito. Kasama si Ye Shuangguang sa gitna, isa sa alang-alang ni Tai Kang kung ano ang pinakamakatwiran at kapaki-pakinabang na pagpipilian. Jiang. Ngumiti at nagsabi, kaya nga, nang magsimulang mag-isip si Tai Kang tungkol sa paggamit kay Ye Shuangguang para hatiin at pukawin tayong mga tao, sa katunayan, isinuko niya ang malakas na pag-atake, na plano. Hindi bababasa, hindi talaga magagawa ni Tai Kang ng sabay-sabay, at maaantala ito sa paglipas ng panahon at mag-aalangan sa iba't ibang mga pagsasaalang-alang. Sinabi ni Su Qingzhou, sa maikling panahon, ang alyansa ng tao ay hindi maaaring hindi mabautismuhan muli ng digmaan, at gusto ko lang subukang maiwasan ang pagsiklab ng digmaan. Isang magandang trick para pabagalin ang tropa. Bumalik ang emperador at nagsabi, kung talagang kontrolado ni Ye Shuangguang ang alyansa ng tao, ito ay magpapasaya lamang kay Tai Kangkong. Sister Qingzhou, sabi mo kanina, si Sister Ning ay nasugatan ng sharpshooter ni Tai Kang. Galit na sabi ni Shilanyo. Medyo nahihiyang sinabi ni Su Qingzhou, paumanhin, Zimo, hindi rin ako magiging perpekto. Hindi ako sigurado kung gaano kabigat ang Tai Kang. Okay lang ako, maaga ka ring nag-deploy, kaya kung harapin ang sharpshooter na iyon, at ito ay isang magandang aktwal na labanan, walang pakialam na sabi ni Ning Zimo. Kaya, Ye Shuangguang, hindi ka masama. Lumapit si Huang Wanro at tinapik si Ye Shuangguang sa balikat. Hindi ko inaasahan na mahihirapan ka. Ngumisi si Ye Shuangguang, nakipagkasundo lang ang haring ito, Su Qingzhou, ngayon na ang oras mo para tuparin ang iyong pangako. Tumango si Su Qingzhou, huwag kang mag-alala, maliban sa Templo ng Liwanag, ang orihinal na teritoryo ng Soul Law God at ng Element Law God ay pag-aari mo rin. Ano? Hindi mo ba siya binigyan ng 1/3 ng Aufa Divine Realm? Ang Aufa Divine Realm ba ang may final say? Nadama ni Wu Yechuan na ito ay labis na kawalan. Ngumiti si Ayer at umiling, ayos lang, lahat ng ito ay nasa panig ng tao, at nagkataon na walang tao sa Soul Temple, at ang Elemental Law God ay si Sally Ye na ngayon, at hindi niya ito kayang pamahalaan. Naaalala ko ang kontinente kung saan matatagpuan ang templo ng mga elemento,
ngunit ito ay mayaman sa mga mineral, paalala ni Emperor Ziggy. Dahil nangako ka, dapat mong tuparin ang iyong pangako, sabi ni Su Qingzhou, sa negosyo, dapat kang maging tapat. Si Ye Xuanguang ay tumanggaw ng may kasiyahan, napakabuti, ang layunin ng haring ito ay natupad na, kung gayon ang haring ito ay aalis muna. Mula simula hanggang wakas, hindi umimik si Ye Xuanguang kay Ye Fan. Hoy, ano ba? Hinihila mo. Hindi nasisiyahang sinabi ni Huang Wanro, Sword God, hindi ka ba talaga galit? Ang Human Alliance ay ang imperyo mo na ngayon, at kumagat siya sa iyong mangkok. Hawak si Tuan Chuan, pinakain niya ang kanyang anak na babae ng pineapple buns gamit ang isang kamay. Mayroon akong iba't ibang hangarin mula kay Ye Xuanguang, kaya sundin na lang natin ang kapalaran. Matagal nang nawala ng interes si Ye Fan na sakupin ang lupain at makamit ang dominasyon ng isang hari. Bagamat hindi siya kasing galing ni Lao Lin, Ye Wuya at iba pa, kung gusto niya ito, maaari siyang magkaroon ng malaking teritoryo. Gusto talagang iligtas ni Ye Xuanguang ang mukha ngayon. Ayokong magmukhang mas mahina kaysa sa iba, at aminin ko na hindi ko kayang makipagsabayan sa mga nangungunang powerhouse. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng teritoryo, para sabihing tahasan, para mailigtas ang kanyang mukha, bibigyan niya siya ng pagkain. Parang, cooperation, pero, employment, talaga. Bukod dito, alam talaga ni Ye Fan na kumpara sa management, ang grupo ng mga powerhouse na naruroon sa Human Alliance ay halos mas mababa kaysa kay Ye Xuanguang. Si Ye Xuanguang ay namuno sa isang tunay na imperyo, kaya ang pagpatay sa kanya ay isang pag-aaksaya. Pagkatapos ng isang masiglang hapunan, nagsama-sama sina Qingli, Qingyuan at iba pang tribo ng Qingqiu kasama ang sikat na artista ng gabing mahamog. Iminungkahi pa niyang bumuo ng Qingqiu Gang upang maging isang bagong puwersa sa alyansa ng tao. Natural na nanunuya ang iba sa karamihan. Kapag nalampasan na ni Hongming ang lugar na ito, alam ng Diyos kung ilang angkan ang darating. Sa oras na iyon, ang apat na pangunahing angkan pa rin ang mainstream, at ang angkan ng Qingqiu ay hindi talaga magagawang baligtarin ang mundo. Gayunpaman, ang ilang taong Qingqiu ay tila interesado sa drama, kaya pumunta sila sa Qingqiu pagkatapos ng hapunan. Tuwang-tuwa si Ye Fan na maalis ang mga stalker na ito at dinala ang mga babae pabalik sa kanyang tirahan. Nang siya ay aalis na para sa Celestial Clan, nakita niya si Xiao Ziner na kinuha si Bai Chenluo palabas ng Yantian Ring. Mabaho Ye Fan. Walang puso kang tao. Natigilan si Ye Fan, ano ang sitwasyon? Inosente at walang imak na umiling si Bai Chenluo, ako. Sabi ko ayos lang, pinilit akong hilahin ng babaeng ito na si Ziner palabas, ano ang sinasabi mo? Ano ang nagpapanggap ka bilang yeguhan, nagsinungaling ka sa iba, at ngayon itinapon mo siya sa singsing, bakit, nakakahiya ba sila? Si Xiao Ziner ay napuno ng matuwid na galit, kung gagawin mo ang isang bagay sa iyong sarili, kailangan mong tiisin ito sa iyong sarili. Wala ka bang lakas ng loob na aminin ito? Lahat ng mga babae ay nagkatinginan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Bai Chenluo, at sila ay medyo nalito. Napangiti si Ye Fan, Ziner, binigyan ko siya ng kasalanan. Miss Ziner, nililinang ko lang. Hindi mapalagay si Bai Chenluo nang makita niya ang magagandang babae na may iba't ibang estilo sa tabi niya. Sa aking puso, sa wakas ay naunawaan ko kung bakit si Ye Fan ay hindi madaling mabigani sa kanya tulad ng ibang mga lalaki. Ate, huwag kang matuwa, magsabi ka kung may sasabihin ka, hindi ganoong klaseng tao si Brother Ye Fan, hinawakan ni Du Yuner ang kanyang kapatid at sinabi. Si Yuner pa rin ang nakakaintindi sa akin. Nakahinga si Ye Fan. Ngunit kaagad pagkatapos, sinabi ni Du Yuner, napakakapal ng balat ni Brother Ye Fan, tiyak na makikilala niya ang kanyang ginawa. Nawala ang ngiti ni Ye Fan, ano ang ibig niyang sabihin? Ay! Biglang, isang gatas na boses ang nagmula sa likod ni Bai Chenluo. Napatingin ang lahat at nakitang dumpling iyon. Tumakbo ito palabas at tumayo sa likod ni Bai Chenluo, tinawag ang babae. Ay! Ang isang maliit na buntot ng mga dumpling ay patuloy na nanginginig, at ang dalawang maliliit na mata ay kumikinang, mas nasasabik kaysa makita ang maalog. Ito si Bai Zhu. Tiningnan ni Bai Chenluo ang cute na dumplings at nakangiting nagtanong, tinatawag mo ba ako? Kabanata 3354 ang labanan sa Purgatorio. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, at parehong nagpakita ng tingin, tila. Ang ama ng babaeng ito ay malamang na si Chiyo. Ang maiikling binti ni Tang Yuan ay sumipa at direktang tumalon sa mga braso ni Bai Chenluo. Niyakap ni Bai Chenluo ang dumplings, medyo, nambobola. Anong problema, gusto mo ba ako ng sobra? Nagpakawala si Tang Yuan ng mapanlinlang na tunog ng, wuu, at patuloy na dinidilaan ang mukha at mga kamay ni Bai Chenluo. Tang Yuan. Ang dumplings ni Tuan Chuan. Nang makita na ang maliit na lalaki ay sobrang mapagmahal kay Bai Chenluo, si Tuan Chuan ay nagselos kaagad. Nang makitang iiyak na ang batang babae, iniabot ni Bai Chenluo ang dumplings. Ngunit ang dalawang paa ng oso ni Tang Yuan ay yamakap sa kamay ni Bai Chenluo at nag-aatubili na bumitaw. Og! Ayaw na ni Tang Yuan kay Tuan Chuan. Hindi komportableng umiyak si Tuan Chuan.
Sa sandaling ito, lumapit si Manto at hinimas ang mga binti ni Tuan Chuan. Pinulot ni Tuan Chuan ang matabang tigre, ang pinasingaw na tinapay ang maganda sa akin, wala na tayong pakialam sa dumplings. Ang isang grupo ng mga matatanda ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ang pamilya ay hindi masyadong masigla sa mahabang panahon. Ang dating may-ari ay si Chi Yu, kaya malamang nakamag-anak niya ang iyong biolohikal na ama, na napakalapit sa iyo, sabi ni Su Qingzhou. Napatingin si Bai Chenluo sa mga dumpling na may pagtataka, aking ama, dumplings, tama ka. Tanong ni Ye Fan. Lumingon si Tang Yuan, ayaw siyang pansinin. Oh, napakawalang utang na loob. Pinakain kanya ng napakaraming karne ng walang kabuluhan, hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa. Tiningnan ni Bai Chenluo ang cuteness ng dumplings, habang hinihimas ang malambot na balahibo ng dumplings, bamulong siya, hindi ko inaasahan na ang aking biological father ay mag-iingat ng ganoong kaliit na alagang hayop. Ito ay selyado, ngunit ito ay malaki pa rin. Pagtingin sa estatwa, ito ay tila napakabayani. Hindi pa rin alam ni Ye Fan kung paano ay unblock ang dumplings. Ngunit gayunpaman, ang pangunahing talento ni Pishu ay ang pagtataboy sa mga masasamang espiritu, at hindi ito inaasahan na magiging napakalakas sa labanan, kaya hindi mahalaga. Nang makitang walang iba sa bahay sa ngayon, nagplano rin si Ye Fan na umalis upang hanapin ang teorya ni Tai Kang. Guro, pupunta ka ba sa Palatine Imperial City? Ang liwanag ng kandila ay pumasok mula sa labas sa oras na ito. Oo, masyadong matandang aso ay hindi nagsasalita tungkol sa martial arts. Dumura si Ye Fan. Kung gayon ay mapapalampas ka, nakangiting sabi ng Candlelight. Anong ibig mong sabihin? Tumakas si Tai Kang. Ang pinakahuling impormasyon, sumang-ayon si Tai Kang sa mungkahi ng Diyos Otan, at dinala ang hukbo ng mga Diyos sa ekspedisyon sa Purgatory Fire Lake. Si Ye Fan at ang mga babae ay natigilan sandali, ang mga Diyos na ito ay talagang hindi tumitigil. 7, 6, at 5 kaharian ng lahat ay umatras matapos malaman na bumalik ang Diyos ng Espada. Sa sandaling makapagpahinga ang mga celestial gods, muli nilang lalabanan ang unang kaharian. Talagang alam ko kung paano pumili ng tamang oras. Naglaho si Satanas, at ang tatlong higanti ay nilipol lahat ni Brother Ye Fan. Ang kasalukuyang lawa ng apoy sa purgatorio ay hindi pa nagagawang mahina. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon upang sirain ang unang kaharian. Mapang-asar na sabi ni Wu Yeshu. Oh, hindi nakakagulat. Naalala ni Shilanyo ang pinakabagong impormasyon, ang pangalawa at ikatlong kaharian ay nagpapadala rin ng mga tropa sa Purgatory Fire Lake. Nagtataka din ako, napakahina ng Purgatory Fire Lake, bakit mo gugustuhin? Sa ganitong paraan, ito pala ay nagbabantay laban sa mga Diyos. Nahulog na ang puno, at wala na si Satanas. Bagamat mahirap ang mga mapagkukunan ng lawa ng apoy sa Purgatorio, nandoon pa rin ang hukbo ng demonyo. Ang ganitong uri ng oras ang pinakamagandang panahon para sakupin ng mga taong demonyo, pagkatapos ng lahat ang digmaan na maaaring sumiklab sa hinaharap ay lubhang mangangailangan ng populasyon. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, asawa, pumunta din tayo sa Purgatory Fire Lake. Curious na tanong ni Ye Fan, bakit? Hindi ba bagay sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo? Ilang henerasyon na itong awayan, pwede pa ba tayong maging peacemaker? Inaasahan ng Celestial Clan na sirain ang mahinang unang kaharian, kahit papaano ay hindi hayaan ang mga demonyong iyon na maging pagkain ng pangalawa at pangatlong kaharian. Siyempre, dapat may gagawin din ng awayan, lalo na ang mga anghel sa kataas-taasang langit, ang mga fallen angel na nasa panig ni Satanas, hatred to the bone. Inaasahan ni Jeros at Ailaris na samantalahin ang, walang pinuno, na pagkakataon sa ang lawan ng apoy sa purgatorio upang makialam ng husto. Sa sandaling makapaghatid sila ng uling sa niebe, ang piling hukbo ng demonyo ng lawan ng apoy ng purgatorio ay magiging dabuan. Bagamat ayaw ni Ye Fan na makitang nasa Syria ang buhay, parang nagnanais na tapusin ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Kung ito ang karaniwang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo, talagang hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito, at hindi natin ito makokontrol. Ngunit ngayon ay iba na ito sa nakaraan, nandito si Hongmeng, bagamat sa pagkakataong ito ay isang grupo lamang ng mga monghe sa mas mababang bahagi, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mataas. Ngunit kapag talagang gusto ni Hongmeng na tumuon sa pangunguna sa panig na ito ay katumbas ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo at mga tao, at ito ay susugod. Napabuntong hininga si Su Qingzhou. Alam mo rin kung paano tinatrato ni Hongmeng ang mga Diyos at demonyo. Mga barbaro, mga alipin. Kumunat ang noo ni Ye Fan at naunawaan ang ibig sabihin ni Su Qingzhou. Kung dumating ang elite ng Hongmeng, hindi sila mapipigilan ng mga Diyos at demonyo. Manatili. Naririto ang mga Diyos at demonyo, at inaangkin nila na sila ay isang mataas na antas ng lahi. Kapag sila ay inalipin ng mga tao, natural na hindi nila ito kakayanin. Sa oras na iyon, ang mga Diyos at mga demonyo ay magpapatindi ng kanilang pagkamuhi sa mga tao. Ang mga tao sa panig ng Hongmeng ay wala, ngunit ang mga tao dito ang mga tao ay magdurusa ng husto. Lalo na maraming mundo ng tao ang nasa kaharian ng mga Diyos at demonyo.
Ang lupa at ang dakilang ilang ay napakalapit sa mga demonyo. Maraming tao rin ang naninirahan sa mundo ng mga Diyos at demonyo na nagnenegosyo. Sa oras na iyon, ang mga Diyos at mga demonyo ay itinulak sa pagmamadali, at sinimulan nila ang plano ng pagkalipol ng tao na magiging kakilakilabot. Asawa, umaasa si Taikang sa layunin ng sibat ng kanyang emperador, at hindi siya natatakot kina Jeros at Ailaris. Tinataya na sa kanyang mga mata, gusto niyang makipaglaban sa dalawa, upang siya ay tunay na maging emperador. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang Diyos Otan sa isang ekspedisyon sa lawan ng apoy sa purgatorio. Payag ka bang hayaan siyang magpakitang gilas sa buong universo? Nakangiting tanong ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan, palibhas ay nasa limelight. Wala akong pakialam. Kung mas mataas siya, mas gusto kong mahulog siya. Pero salamat sa aking asawa sa pagpapaalala sa akin, ang mga kahihinatnan ng insidenteng ito ay talagang seryoso. Ayokong maging santo, ngunit maaari kong pigilan ang trahedya na mangyari, at gawin ang aking makakaya. Ngunit, napakalayo ng Heavenly God Kingdom mula sa Purgatory Fire Lake, magtatagal si Taikang at ang iba pa para sumakay sa isang ekspedisyon. Curious na tanong ni Sally. Elf Queen Vilordes, gamit ang teleportation magic ng Fairy Forest, pinapunta ang hukbo ng Diyos sa isang araw. Sinabi ng Candlelight, ang mga duwende ay hindi gustong makialam sa digmaan, ngunit dahil sa presyon, ginagamit nila ang pamamaraang ito upang ipagpalit ang kalayaan na huwag magpadala ng mga tropa. Hey! Mas seryoso ito kaysa sa pagpapadala ng tropa. Tinatayang nagmamadali sina Jeros at Ailaris. Umiling si Feng Qinglan. Okay, Candlelight. Talagang well-informed ang iyong impormasyon. Namangha si Xiao Waisu. Alam ko rin ang ilang mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa budwar ng Reyna, gustong malaman ng Master, maaari ko ring pag-usapan ito, makahulugang Commandant ang Candlelight kay Ye Fan. Nagkunwari si Ye Fan na hindi ito nakita, at tahimik na gumawa ng maliit na note sa kanyang puso. Si Ye Fan ay umubo ng 2 beses, kung gayon ay nasa bahay ka, pupunta ako sa lawan ng apoy ng purgatorio. Asawa, sasama ako sa iyo. Sabi ni Su Qingzhou. Hindi mo ito kailangan. Kababalik mo lang, at maraming bagay ang nangyayari, sabi ni Ye Fan. Tungkol ito sa pangkalahatang sitwasyon sa hinaharap, hindi lang ako ang pupunta. Sally Ye, pupunta ka rin, sabi ni Su Qingzhou. Nagulat si Sally Ye, ako. Biglang may naintindihan si Ye Fan, at ngumiti ng masama, okay, sabay-sabay nating tingnan at makita, ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo sa Purgatory Fire Lake. Kabanata 3355 ang kaguluhan ng Purgatorio. Lawan ng apoy sa Purgatorio. Ito ay sinasabing isang lawa, ngunit ito ay isang malawak na kalawakan ng mga bituin. Pinaghalong pulang apoy, lava, maapoy na pula at dilim. Ang isang malaking halaga ng mga bagay na may mataas na enerhiya at mga bituin ay ginawa ang buong universo sa isang purgatorio kung saan maaaring lumago ang pambihirang buhay. Tanging ang mga organismo na lubos na lumalaban sa init, lumalaban sa radiation, o sapat na malakas ang maaaring mabuhay sa gayong malupit na kapaligiran. Matatagpuan sa gitna ng Purgatory Lake of Fire, isang malawak na mundo na napapalibutan ng lava at mga bulkan. Ang ilog ng lava ay sumasaklaw sa kalawakan at patuloy na dumadaloy, nakamangha-mangha. Kung titingnan mo ito mula sa malayo, makikita mo na ang buong malaking mundo ng lava. Ang layout ng mga bulkan ay parang isang nagninangas na pulang dragon na lumilipad sa isang pugad. Sinasabi ng alamat na ito ay isang sinaunang flame dragon mula sa simula ng panahon na dumating sa simula ng panahon. At ang katapusan ng buhay dito ay ginawang purgatorio ng lava ang lugar na ito, na inihaw sa mataas na temperatura at mahirap patayin. Ang Red Dragon City ay ang pangalan ng kabisera ng Diablo. At ang ilog ng lava, sa lungsod na ito, ay dumadaloy at nagsasama-sama sa isang badge ng Mender's Goat. Sa oras na ito, sa Red Dragon City, hindi mabilang na mga tropa ng Demon King at mga ordinaryong demonyo ang nagtipon dito. Sa pagkawala ng huli sa Big Three, si Belial, ang unang kaharian ay tunay na nagkagulo. Gayunpaman, umiiral pa rin ang isang malakas na network ng katalinuhan. Alam na ang ikalawa at ikatlong kaharian, ang Celestial Clan, ay darating lahat upang hatiin ang cake ng lawan ng apoy ng purgatorio, ang mga demonyo ay nahulog sa pagkabalisa. Kung wala si Satanas at ang Big Three, alam ng mga demonyo na hindi nila mapipigilan ang pagsalakay ng tatlong puwersa. Sa loob ng Demon King's Palace na gawa sa Black Magic Crystals. Ang kaluwalhatian ng nakaraan ay nawala, at halos kalahati ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng unang kaharian ay nawala na. Sa mga estratehikong antas ng demonyong general, si Difan lamang ang naiwan sa bulwagan. Lord Difan. Mangyaring panatilihin ng daan-daang milyong tao sa ating Red Dragon City. Sa pagkakataong ito ay darating ang hari ng mga baril, paano mo malalaman at ng ilang Panginoon kung paano ito haharapin? Sa harap ni Fan, kinakabahan niyang sabi. Ang matipunong Difan ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. You don't have to panic, basta andito ako, kahit sina Taikang, Jeros at Ailaris. Pumunta ng personal, maaari nilang pigilan ang mga ito nang hindi bababa sa 3 araw.
Isang malaking figure ang lumipad sa bulwagan. Haha, umarte ka kung nagkataon. Nakaupo lang yata at naghihintay na mamatay di ba? Tumakas na si Satanas, ano ang binabantayan mo? Sa tingin ko, mas mabuting bumalik sa Jero sa lalong madaling panahon. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Undead Three-Headed Dragon of Death Energy. Ang kakaiba ay ang tatlong ulong ito ay tao, mabangis na aso at griffin. Bunay, dapat may dahilan para sa biglaang pagkawala ng kanyang kataas-taasang hari ng demonyo. Bago tayo magkaroon ng conclusion, hindi tayo makapag-isip-isip sa ating sarili. Sabi ni Defan. Lord of the Necropolis, Boon, isa sa mga estratehikong powerhouse ng unang kaharian. Biyun. Ang katawan ng tao ay lumiit sa katawan ng tao at nanunuya. Ang ating Purgatory Fire Lake ay inatake ng hindi kilalang sibilisasyong iyon, ngunit itinago ni Satanas ang gayong mahalagang impormasyon. Ang lakas ng labanan ng kaharian ay nawala ang karamihan nito. Ano ang ginagawa mo para sa isang hanggal na hari ng demonyo para bantayan ang Red Dragon City para sa kanya? Si Defan at ang isang grupo ng mga taga-suporta ni Satanas ay mukhang sobrang pangit. Walang ginawang mali ang kanyang Royal Highness na si Satanas, ito ang gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian, kulang lang ito ng swerte. Swerte. Ibig sabihin, hindi ito buhay ng Diablo, at hindi natin kailangang sundin ito. Mukhang may asong nagbabantay sa libingan ang palihim na nagtago kay Jelos. Lumipad ang isang nahulog na anghel, may hawak na libro sa kanyang kamay, nakasuot ng salamin, at maamo. Lord Aetherides, bumalik ka na ba? Nakahinga ng maluwag si Defan. Si Aetherides, ang ministro ng inhinyero ng unang kaharian, ay isa ring kilalang arkitekto sa daigdig ng demonyo. Bilang isang estudyante ng Big Three Booker, isa rin siya sa mga strategic magician. Pagkaalis ng guro, maraming bagay ang kailangan kong hawakan, ngunit ngayong nanganganib ang kaharian, kaming mga lingkod bayan ay may tungkulin din. Ang iyong guro na si Booker ay pinatay ng Sword God, ano sa tingin mo ang magagawa mo? Naiinis na sabi ni Bune. Palaging may matatalo sa digmaan. Bagamat natatalo ang guro, hindi ito nakakaapekto sa aking paggalang sa kanya. Malamig na tiningnan ni Aetherides si Bune, ikaw pala, kung gusto mong ipagkanulo ang lawa ng apoy sa purgatorio, maaari kang mauna. Tigilan mo na ang pagpapanggap na tapat dito. Si Satanas ang unang nagpabiye sa atin. Ang mga griffin at mabangis na aso ni Bune ay parehong nagsisigawan. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga demonyo ang isang nakakatakot na pamimilit sa antas ng emperador, mula sa malayo hanggang malapit. Hindi maganda, masyadong mahaba. Malalim ang mukha ni Defan, na iset up ko na ang absolute field, sana madelay ito ng ilang sandali. Isang hindi nakikitang hadlang ang bumabalot sa buong Red Dragon City. Sa oras na ito, sa labas ng Red Dragon City, ang siksikan at hindi mabilang na hukbo ng mga celestial gods ay mabilis na lumalapit. Lahat ng uri ng mga espiritong hayop at general, na nangunguna sa mga piling mandirigma ng mga Diyos, ang mga anghel ng pinakamataas na langit, tinatakpan ang langit at tinatakpan ang araw. Isang alon ng banal na enerhiya ang nagpahirap sa mga demonyo sa lawa ng apoy ng purgatorio. Ang isang malaking bilang ng mga demonyong hayop ay umungal sa galit, na likas na natatakot at hindi mapalagay. Sa isang puting gintong lumilipad na bangka, si Tai Kang ay nakasuot ng gintong baluti, hawak ang matalim na baril na kanganir, at tumingin sa ibaba ng may paghamak. Ilang sharpshooter ang nakatayo sa likuran niya, buong puwersang naghihintay. Narito ang kanyang kamahalan na hari ng sibat ng langit na Diyos Clan, at kung hihintayin mo ang mga labi ni Satanas, kung magpapasakop ka, maiiwasan mo ang kamatayan. Dumating ang boses ni Mulder sa Red Dragon City. Your Majesty the Gun Emperor, ikaw ay isang Emperor-level powerhouse kung tutuusin. Hindi ka maituturing na bayani sa pamamagitan ng pagpasok habang ikaw ay walang laman. Si Defan at ilang iba pang mga demonyong general ay lumabas ng bulwagan at humarap ng malakas. Mukhang tumakas talaga si Satanas. Bumantong hininga si Tai Kang at nang hihinayang sinabi, inisip ng haring ito na kusa lang itong nagpapakita ng kahinaan, at gusto niyang labanan ito. Ngayon ay tila walang drama. Teka, kung ayaw mong sumuko, mawala ka. Nang marinig ito ni Pioneer Patrick, agad niyang iwinagayway ang dugong bakal na higanteng martilyo at nagutos sa hukbong nasa likuran niya. 10,000 kapangyarihan ng mga Diyos ang naging makakapal na beam at nahulog patungo sa proteksyon na hadlang. Nakita ko ang nakasisilaw na puting liwanag na patuloy na nagniningning, at ang hadlang ay nagbunga ng napakalaking lindol. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang round ng pag-atake, wala pa ring palatandaan ng pinsala. Ang iyong kamahalan na hari ng baril, ang Red Dragon City ay nabighani, at ito ay dapat na ang absolute domain ng Demon General Defan. Isang lalaking maputi ang balat na may mahabang maputlang gininto ang buhok na nakasuot ng gintong pattern na damit sa isang puting background, solemn na at sagrado. Ito ang kasalukuyang kataas-taasang Diyos, Aten. Ang maliit na trick ng pag-ukit ng mga insekto, hindi ito magtatagal. Kamahalan, totoo na si Defan ay hindi maaaring manatiling nakabantay magpakailanman, ngunit maraming panaginip sa gabi, at kung dumating sina Jeros at Ilaris, kailangan nating harapin ito, at hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras at lakas sa mga labi na ito.
Nagkaroon din ng sense si Tai Kang nang marinig niya ito, at pagkatapos ay kinuha niya ang baril, at biglang pumutok ang layunin ng baril ng Panginoon. Ngayon, personal na sisirain ng haring ito ang unang kaharian. Bago pa matapos magsalita si Tai Kang, isang putok na ang naipaputok. Walang kaguluhan sa ganap na larangan. Gayunpaman, biglang bumulwak si Di Fan ng isang subo ng dugo. Si Di Fan, na nakatayo sa labas ng Demon King's Palace, ay talagang tinusok sa puso ng isang putok. Binaliwala ng matalim na baril ang lahat ng distansya sa gitna, kabilang ang hadlang, at direktang pinatay ang caster na si Di Fan. Ang hadlang ay bumagsak kaagad, at ang moral ng hukbo ng Protoss ay napalakas, sumisigaw na ang Spear Emperor ay hindi magagapi. Kung hindi masyadong madilim, ang hukbo ng Protoss ay talagang gugugol ng maraming oras sa hadlang na ito. Sa paglipas ng panahon, humihina ang moral, at magkakaroon ng hindi matatag na mga kadahilanan. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nakaraan. Ang pagbabantay ay pinapatay ang iyong sarili. Nakita ni Byun na si Di Fan ay malubhang nasugatan, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Si Etheryde ay mukhang sobrang pangit, at pinandilatan si Byun. Kaagad, naglabas siya ng gininto ang mahabang espada at naglakad patungo sa napakalaking Devil's Square. Ang hukbo ng unang Demon King ay sumusunod sa mga utos, at kung hindi ka natatakot sa kamatayan, sundin mo ako para patayin ang mga Diyos. Karamihan sa mga natitirang hukbo ng Demon King ay matatapang din ng mga panatiko ni Satanas na magaling makipaglaban. Nakakaloka ang pamatay na tunog. Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, hayaan ang marumi at madilim na mga nilalang na ito na maging abo sa ilalim ng banal na liwanag. Ang mga mata ni Otan ay napuno ng pagkasuklam para sa mga demonyo, at iniutos niya, sa pamumuno ni Michael at ilang iba pang mga arkanghel, ang hukbo ng mga anghel ay sumugod sa Red Dragon City. Nang makitang malapit na ang malawakang labanan, ito ay isa pang kamanghamanghang puwersa ng demonyo, mula sa malayo hanggang sa malapit. Hinampas ng malalaking alon ang kalangitan. Sa maapoy na purgatorio, isang malawak na karagatan ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na nakabitin sa hangin. Isang napakalaking dark blue devil whale, tulad ng isang gumugulong na bulubundukin, ang bumubula ng mga haligi ng tubig sa kalangitan, at dumating na nakasakay sa hangin at alon. Kabanata 3356 ang dagat ng purgatorio. Sinaunang Demon Whale. Ito ay Delphi ng ikalawang kaharian. Umungol si Patrick, umalis ang buong hukbo. Sa pagsigaw niya, huli na ang lahat. Bagamat ang rumaragas ang tubig ay sumangga ng husto, ang tubig ay tila patuloy na lumalabas mula sa manipis na hangin. Ang laki ng tubig sa dagat ay umabot sa hindi maisip na laki, tulad ng isang hayop ng tubig baha, na nilalamon ang hukbo ng mga Diyos at mga anghel sa kalangitan. Itaas mo ang iyong kalasag. Nagutos si Arkanghel Michael, at binuksan ng lahat ng mga anghel ang sagradong hadlang. Isang white gold prismatic splicing shield ang bumabalot sa kanila at pumasok sa defense mode. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay bumangga sa tubig dagat na ito, at ito ay lumubog sa malalim na dagat. Sa di kalayuan, tila mga gintong bola ng liwanag na kumikislap sa karagatan. General Patrick, huwag magpanik. Kahit na ito ay ang Demon Whale Army, ang lakas nito ay sa mga ordinaryong Demon General at Demon Soldiers. Sinabi ni Ethan nang may kumpiyansa, ang mga anghel na dinala ko sa oras na ito ay pawang mga elite na mahusay na lumaban, at kaya nilang harapin ang anumang mga emerhensya. Hindi mo naiintindihan. Labanan ang hukbo ng demonyo sa walang katapusang dagat. Hindi makalusot sa tubig. Mata-ray na sagot ni Patrick. Pangit ang mukha ni Otton, bagamat subordinate siya kay Tai Kang, nasa level siya ng isang Diyos na hari. How dare this God speak to him like that? Kung hindi dahil sa presensya ni Tai Kang, hinding-hindi ito bibitawan ni Ethan. Pero kasunod ng isang eksena, nahihiya ang mukha ni Ethan. Ang mga hiyawan ay nanggaling sa mga bibig ng mga anghel na iyon. Hindi ko alam kung bakit, bago lumipad ang grupong ito ng hukbong Protoss palabas ng dagat, hindi na makahawak ang kanilang mga kalasag. Kung titingnang mabuti, tila ang banal na kapangyarihan ay nasira at natunaw ng isang kinakaing unti-unting enerhiya. Hindi lang iyan, napaiyak din ang mga Diyos na ito sa sakit ng napasok na tubig sa dagat. Ang baluti, pananamit, at laman ng mga Diyos ay mabilis na naglalagnat at nabubulok. Ang ilan sa mga miserable ay nalantad na ang kanilang mga buto at naging demonyo. Damn it! May nakatagong strategic level na mga demonyo. Nalaman ni Raphael at iba pang apat na arkanghel na may mali, at mabilis na nagsaanib puwersa upang palabasin ang Divine Recovery Spell. 4 na puting ilaw ang sumikat sa langit. Nagniningning ang biyaya ng Diyos. Ang itim at pula na makapal na ulap ay naalis sa itaas ng kalangitan, at isang bilog ng mga siwang na sumasakop sa karagatan ay bumungad. Ang Daw Divine Light Feather, tulad ng mga puting patak ng ulan, ay nahulog sa dagat. Ang mga Diyos ay parang si Muganlin, sa wakas ay pilit na nilabanan ang kinakaing unti-unting enerhiya at nakalaya mula sa dagat. Nang makita ang libu-libong Diyos na lumilipad palabas sa dagat, dahan-daang bumukas ang isang pares ng malalaking nakatagong eyeballs sa dagat. May nakita akong kakaibang hugis, katawan na gawa sa bula, isang demonyong nasa purong likidong anyo, na lumilipad palabas ng dagat.
Ibinuka ng demonyo ang malaking bibig nito at nag-spray ng talon ng malakas na acidic na enerhiya. Hintayin mong lumabas ka. Foam Demon, Cabonek. Ang sikat na Demon General ng ikalawang kaharian, isang demonyong may kakayahang gawing acidic corrosive liquid, ay hindi lihim. Bumagsak si Patrick mula sa langit sa sandaling ito, isang warhammer na may dugong bakal, na nabasag sa ulo ni Cabonek. Aw! Napasigaw sa sakit ang Foam Demon, at kasabay nito, ang likidong katawan, na naapektuhan ng batas, ay naging petrification at nahulog sa tubig. Ang katawan ay nababato, kaya't ang pagkilos ng demonyo ay naharang. Ilang sagradong lightsabers ang sumunod na malapit, at ilang arkanghel ang sumalakay. Lahat sila ay nasa strategic level. Sa pagsasanib ng mga dakilang Diyos na ito, ang Cabonek ay natural na mahirap labanan. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, kung saan naroon ang Cabonek, mabilis na nalipat ang tubig dagat. Maging ang demonyo ay bumalik sa kinaroroonan ng malayong balyina ng demonyo. Ang sinaunang demonyong balyina ay nagbagong anyo sa isang asul na buhok, nakasuot ng malambot na damit na prinsesa at isang sombrero ng babae. Napakaraming celestial sa madiskarteng antas, na binyubuli ang aking munting bula, hindi sapat ang pambubuli ng Parami. Mabilis na nakabawi ang petrochemical site sa ibabaw ng ulo ni Cabonek matapos hugasan ng acidic na likido. Nanatili ito sa tabi ni Delphi, nakatingin sa Protoss na hukbo sa tapat. Malamig nang umuso si Patrick, narito ang matandang bruhang ito, ang pagpatay sa demonyo sa tubig ay problema. Sabi mo matanda na ako. Matanda ka lang. Isa kang matanda at pangit na tanga. Galit na galit si Delphi, at sa sandaling naisip niya ito, nagdulot ito ng napakalaking alon. Ang tubig ng dagat ay natangay sa lahat ng distansya mula sa 12-dosenang milya ang layo sa isang iglap, na naging isang makalangit na uso, upang hugasan ang hukbo ng Protoss. Ang isang grupo ng mga Diyos ay maaaring lumaban ng mag-isa, ngunit walang paraan na mapipigilan nila ang gayong malakihang pag-atake ng isang powerhouse sa antas ng eroplano. At sa sandaling nasa tubig, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay lubos na hihina. Sa kabilang banda, ang ikalawang kaharian, lahat sila ay mga mandirigma sa tubig, ang mga ngibabaw. Si Taikang at Aton ay nanatiling hindi kumikibo, ngunit hindi dahil hindi nila malutas ang krisis. Kaya lang hindi kumibo ang kabilang partido na si Jeros. Kung silang dalawa ay nasa antas ng Diyos na mga hari, kung sila ay lumaban kay Delphi, mawawala ang kanilang pagkatao at maaapektuhan ang kanilang moral. Isang malapit na tawag. Si Mulder, ang pinuno ng sharpshooter, ay biglang naghagis ng ilang pottery doll. Naging ilang divine beast na mukhang dragon ngunit hindi dragon at chi ngunit hindi chi. Ang mga agos ng bundok, sa sandaling makatagpo nila ang mga palayok na puti at hayop, masunurin silang umiwas at damaloy sa ibang lugar. Pitfish. Natural na nakilala ni Delphi na ito ang hayop na umiiwas sa tubig na pinakaayaw niya. Kahit na ito ay pekeng, ngunit mayroong sapat na mga numero, ang epekto ay halos kasing ganda ng tunay. Hehe. I came here this time, and I expected that there might be a army of endless sea. Tila piniga ko ng maaga ang ilang ipis, at may epekto pa rin. Mukha namang kalmado at hindi nagmamadali si Mulder. Napangiti si Taikang na may kasiyahan, Jeros, ang numero 1 general ng demonyo sa ilalim ng iyong pamumuno ay tila walang iba kundi iyon. Ha. Presenting the ugliness. Ang ugliness. Isang magiting na halakhak ang maririnig sa dikalayuan. Mabilis na nahati ang dagat at naging dalawang hati, parang bangin sa dagat na may taas na 10,000 talampakan. Isang deep sea dragon na walang pakpak na kumikislap na may maliwanag na asul na halo sa buong katawan nito na lumangoy mula sa malayo. Ang Deep Sea Demon Dragon ay kabilang sa sub-dragon ng pamilya ng demonyong dragon, ngunit sa dagat, ito ay mas malupit kaysa sa mga ordinaryong demonyong dragon. Maliban sa ilang mga sinaunang demonyo, ito ay halos isang halimaw sa antas ng Panginoon sa dagat. Dahil napakalaki ng Magic Dragon, may napakaliit na figure na nakatayo sa likod ng Magic Dragon. Siya ay may maikling ulo, walang sando, at isang pares ng itim na pantalon na malapad ang paa. Ang kanyang malalakas na kalamnan ay parang mga eskulturang bakal. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa isang mapagbigay na mukha, at tila ang madilim na larangan ng digmaan ay biglang naging napakaaraw. Kung hindi dahil sa 4 na braso sa kanyang katawan, sa unang tingin, akala niyang isa lang siyang malakas na tao. Dumating ang hari ng walang katapusang dagat, at ang lahat ng mga demonyo sa dagat ay tumigil sa pag-atake, tahimik na naghihintay ng mga utos. Ang mga demonyo ng unang kaharian sa Red Dragon City sa ibaba ay mukhang awkward. Si Satanas at Jeros ang pinakamabangis na kalaban noon, at hindi ko alam kung paano sila haharapin ni Jeros sa pagkakataong ito. Mukhang hindi naman nagmamadaling magsalita si Jeros pero nag-hello muna. Haha, hindi ko pa nakikita ang Gun King. Sa mahabang panahon, at ang estilo ay pareho pa rin. Nako, dapat sabihin na mas magaling siya sa nakaraan. Matuto mula sa malakas mula sa lahat ng panig. Iyan ay si Mr. Mulder, ang pinuno ng sharpshooter. Ako ay walang galang, ang haring ito ay matagal nang hinahangad.
Sabay sulot ni Jeros ng 4 na braso, napakagalang, halos yumuko. Kabanata 3357 ang liwanag ng purgatorio. Nakangiting tumango si Mulder, ang hari ng pagseselos ay labis na pinahahalagahan. Ha! Yung katabi ni Brother Gon Emperor, pero yung kasalukuyang God Aton. Halatang nagulat si Jelos. Ngumisi si Aton, puno ng pang-aalipusta ang mga mata, at wala siyang pakialam. Matagal nang narinig na ang bagong Diyos, si Aton, ay isang superstar sa mundo ng mga Diyos, at isang bihirang natural na Diyos. Nakita ko ito ngayon, at talagang pambihira. Ang stellar power na ito ang unang pagkakataon na nakita ito ng haring ito sa kanyang buhay. Tulad ng Diablo, marami sa mga Diyos ang umiiral bilang mga individual, nag-evolve mula sa ilang mga bagay sa eroplano ng simula ng buhay, pagkatapos buksan ang karunungan. Ang kapangyarihan ng mga Diyos at ang kapangyarihan ng mga demonyo ay ang pinagmumulan ng buhay na nagsilang sa mga Diyos at demonyong ito. Halimbawa, ang Delphi ay ang magic whale na nagbubukas ng katalinuhan, at ang Carbonic ay ang acid na nagbubukas na nangangahulugang carbonic acid. Ang Protoss ay mayroon ding katulad, si God Aton, na orihinal na isang superstar sa Supreme Star Universe. Sa impluwensya ng kapangyarihan ng mga Diyos, unti-unting nakakuha ng karunungan ang superstar at naging Aton. Bagamat walang ama o ina si Aton, ngunit dahil ito ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga Diyos, itinuring siya ng Protoss bilang isang mas dalisay na Diyos. Naniwala din ang mga anghel na ito ang anak ng ama. Sa katawan na ito, mayroong walang katapusang kapangyarihan ng isang superstar, at ang kasaganaan ng enerhiya ay nagbukas ng aking mga mata sa haring ito. Pumalakpak si Jelos ng may paghanga, puno ng sinseridad ang mga mata. Sa sandaling siya ay pumalakpak, isang grupo ng mga demonyong general at mga sundalo mula sa walang katapusang dagat ay walang magawa kundi ang pumalakpak. Pero halata naman, puno ng dissatisfaction ang mukha ng mga demonyo, pero hindi lang madaling kontrahin ang sarili nilang demonyong hari. Jeros, narito ang haring ito upang pakse ng mga labi ng unang kaharian, sinusubukan mo bang manindigan para sa dati mong kaaway na si Satanas? Nag-iisip na tanong ni Tai Kang. Brother Tai Kang, ang batang si Satanas, maaari mo bang ihambing ang relasyon nating dalawa? Nami-miss ko lang ang kapatid ko, hindi banggitin ang layunin ng sibat ng iyong Panginoon, ang panunood nito muli ay makikinabang sa akin. Mga tao ng walang katapusang dagat, kailangan ninyong matuto mula sa Spear King. Alam nyo ba? Sinseridad at damdaming sabi ni Jeros. Oh, so, nandito ka lang para maging manunood? Tanong ni Tai Kang. Tumango si Jeros, natural iyon. Tayo, ang mga demonyo ng walang katapusang dagat, ay nakasanayan ng manatili sa tubig at hindi makalakad ng napakalayo. Ang lawa ng purgatoryong apoy na ito ay hindi angkop para mabuhay tayo, at hindi masyadong kapakipakinabang na hawakan ito. Tingnan, ang ekspedisyon na ito ay kukuha ng isang piraso ng dagat, kung hindi, ang aking grupo ng mga demonyo sa dagat ay hindi makakapagmarcha. Tusong demonyo, naghahanap lang ng pagkakataon para umatake. Iminungkahi ni Aton, kamahalan na hari ng baril, lulutasin namin ang mga labi ng unang kaharian, ang iyong sharpshooter, na responsable sa pagtitig sa mga demonyo ng ikalawang kaharian. Walang opinyon ang haring ito, walang pakialam na sabi ni Tai Kang. Nag-aalala si Aton na kumilos si Delphi. Hanggat hindi ito lulubog ng dagat, ang hukbo ng mga anghel ay hindi matatakot sa mga demonyo sa ibaba. Ang 4 na arkanghel ay agad na bumaril muli, na nagdala ng mga anghel na may puting liwanag sa buong katawan, ipinapapak ang kanilang mga pakpak at mabilis na bumaba. Ang mga puting lumilipad na balahibo sa kalangitan ay naging hindi mabilang na mga araw ng banal na kapangyarihan, at binomba nila ang Red Dragon City sa paraang malakarpet. Si Difan ay malubhang nasugatan, at ang proteksyon na kalasag ay nawala. Ang ilang mga sibilyang demonyo sa ibaba, at ang ilan ay may mahinang paglilinang, biglang dumanas ng mabibigat na casualty. Ang hindi mabilang na mga demonyo ay nagsimulang bumagsak sa isa't isa. Ang mga demonyo ng walang katapusang dagat ay halos galit at inis nang makita nila ang eksenang ito. Kamahalan, hayaan mo akong bawain ang lugar na ito. Hindi nasisiyahang sabi ni Delphi. Tumahimik ka at manood. Ngumiti si Jelos, pero matigas ang tono niya. Galit na nagpout si Delphi, ngunit hindi naglakas loob na barilin ng walang pahintulot. Nagkatinginan sina Tai Kang Yaoyao at Jelos, sa pagitan ng Diyos at demonyo, na parabang ang mga ulap ay magaan at ang hangin ay magaan. Gaano man kalakas ang tunog ng pagpatay sa ibaba, lahat sila ay tumahimik. Hindi lang iyon, nagbabantay din ang sharpshooter at isang grupo ng mga demonyo sa antas ng strategic sa walang katapusang dagat laban sa isa't isa. Lumalakas ang hangin. Talagang alam ng magkabilang panig na maraming variable sa malakihang digmaang ito. Mga batas, na marami sa mga ito ay kapwa pinigilan. Posible para sa magkabilang panig na patayin ang malakas na lakas ng labanan ng kalaban sa ilang segundo. Kapag nahuli ka sa puwang, mahuhulog ka sa isang malaking kawalan. Tila mayroong hindi mabilang na mga casualty sa ibaba, ngunit kung ikukumpara sa populasyon ng ilang mga pangunahing kaharian, ito ay isang patak din sa balde. Sa huli, ang kinalabasan ay nakasalalay lamang sa ilang pangunahing manlalaro.
Hindi lang iyon, ngunit alam din ng magkabilang panig na ang larong ito, at ang mga manlalarong matimbang ay wala. Ang paglalaro ng mga barahan ng masyadong mabilis at pagsisiwalat ng mga kapintasan ay haantong lamang sa kabiguan. Ang magiliw na hamak na ito ng kataas-taasang langit, kahit ang mga karaniwang tao ay hindi pinaligtas. Nang makitang ang mga demonyo sa Red Dragon City ay patuloy na pinapatay, ang hukbo ng Demon King sa Demon King's Palace ay galit na galit. Kahit mukhang pagod na ang unang kaharian, ayaw pa rin nilang sumuko. Alagaan mo si Diphon. Ibang demonyo, patayin mo ako. Si Aetherides ay nagbuka ng 3 pares ng mga pakpak at nagmamadaling lumabas sa palasyo ng Demon King kasama ang hukbo ng mga Fallen Angel. May guts ka pa bang lumabas? Ang pinakamalapit na monarko ng hangin, si Seraph Raphael, ay sumugod. Mula sa malayo, ang anghel at ang nahulog na anghel, isang puti at isang kulay abo, dalawang enerhiya, ay nagbanggaan ng gusto sa Red Dragon City. Ang bilis ni Raphael sa paglipad, at sa isang kisap mata ay naging gintong hangin. Nang i-swing ang arkanghel na espada, lumitaw ang isang alon ng hangin. Hindi mabilang na mga gusali ang nap-unit sa isang espada. Hindi mabilang na mga demonyo ang nadurage sa sandaling ito. Ang bilis ni Aetherides ay ganap na hindi maihahambing kay Raphael, at siya ay tinaga ng isang espada sa gitna ng kanyang katawan. Ha! Apprentice ni Booker. Yun lang. Lumingon si Raphael, akmang hahangaan ang kalaban na nahati mag-isa, ngunit naningkit ang mga mata. Si Aetherides ay ganap na hindi nasaktan. Hindi lang iyon, ngunit nang matapos ang sprint ni Raphael, iniwas niya ang kanyang espada sa kabilang direksyon. Ang gininto ang mahabang espada ay gumuhit ng mga linya ng layunin ng espada na kasing pinong mga gintong sinulid, tulad ng hindi mabilang na mga gintong beam, na nakapalibot kay Raphael. Si Raphael ay nakakita ng isang bagay na masama, at ikinumpas ang kanyang mga pakpak sa isang bug zone ng hangin upang lumipad palabas. Ngunit huli na ang kalahating beat. Napasigaw si Raphael, ang isang braso, isang paa, at 2 pakpak ay naputol at nabasag ng layunin ng gintong espada. Hindi na binigyan ni Aetherides ng pagkakataon ng kanyang kalaban na huminga. Sinamantala ang pinsala ni Raphael, gusto niyang umakyat at patayin siya ng espada. Ngunit ang lupa ay biglang sumabog sa daan-daang pader ng lungsod. Direktang binalot ng mga pader ng lungsod si Aetherides at inilibing sila sa isang malaking earth bag. Raphael, hindi mo dapat maliitin ang kalaban, ang mga demonyo ni Satanas ay walang katulad na import. Ang isang mahinahon at matipunong nagliliyab na anghel ay ang monarkang lupa na si Uriel. Habang nagsasalita siya, ang layunin ng gininto ang espada ay lumabas mula sa bag ng dumi na parang 10,000 mga sinulid. Daan-daang makapal na patong ng lupa ang Jin Utay Guti kung saan lumabas ang Aetherides. Ano ang problema ng taong ito, bakit hindi gumagana ang aking pag-atake sa kanya? Malinaw na nataman ko siya. Kinagat ni Raphael ang kanyang mga ngipin. Like I can't hit him. Kakaiba din ang pakiramdam ni Uriel. Kung gayon, bitag muna siya. Sabi ni God Otan sa pagkakataong ito. Isang stellar na divine power ang bumaba mula sa langit. Ang bilis ay napakabilis na ito ay simpleng liwanag na ibinubuga ng mga bituin. Ang nagliliyab na mataas na temperatura ay nagpainit sa lawan ng apoy sa purgatorio ng ilang beses na mas mainit kaysa dati. Ang high temperature na divine power beam na napakainit na pumuti na direktang bumalot kay Aetherides. Si Aetherides ay walang oras para umiwas, at ang baluti sa kanyang buong katawan ay nagsimulang matuno. Ang puso. Tumatagos na hiyawan ang naging sanhi ng kanyang kapangyarihan ng demonyo na patuloy na sumangga, at ang itim na usok ay lumitaw sa kanyang buong katawan. Nang sinubukan niyang umalis sa lugar na ito, nalaman niyang mayroon ng ilang stellar powers na bumabagsak mula sa langit. Ipinakita ni Otan ang kapangyarihan ng pagsira sa mundo, walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang antas ng Diyos Hari, at ang pagkakaiba ay malinaw sa isang sulyap. Sa kabilang panig ng walang katapusang dagat, isang grupo ng mga Sea Devils din ang nagpakita ng mabangis na tingin. Sa Demon King's Hall, nakita ni Diphon ang eksenang ito, tiniis ang pinsala, at hinawakan ang leeg ng Necropolis Lord na si Bunei. Biyun. Anong ginagawa mo pa? Mapapaso si Aetherides hanggang mamatay. Baliw ka. Ang Aethon na iyon ay isang plane level god na pinalaki ng isang superstar. Hindi makatiis ang mga Titans, isa akong undead dragon. Paano mo ako gustong lumaban? Galit at balisa ang mukha ni Biyun, Griffon, at mabangis na aso. Walang salita, itinulak nito si Diphon palayo, at lumipad sa walang katapusang kampo ng dagat. Dakilang hari ng panibugho. Kanyang kamahalan Jeros. Iniwan na tayo ni Satanas, hindi siya karapat-dapat na maging hari ng demonyo natin. Lahat kami ay mga demonyong tao. Mangyaring huwag sumuko sa amin, huwag kaming patayin ng mga Diyos. Sumulyap si Otan, bakas ang matinding pagkasuklam. 3 undead dragon. May mga pangit na halimaw sa mundo. Ang mata ni Aethon ay direktang naglabas ng nagliliyab na kapangyarihan ng bituin. Namutla sa takot si Bonnet, nagmamadali ang 3 ulo, at ikinumpas nila ang kanilang mga pakpak upang subukang makatakas. Pero ang bilis nito, paano ito maihahambing sa bilis ng liwanag ni Otan?
Sa isang iglap, ang banal na kapangyarihan ni Aten ay bumaling at nakaligtaan. Buntong hininga. Nagpakita si Jeros ng isang hindi mabata na ekspresyon, makatuwirang marinig na, kahit na ang unang kaharian at si Satanas ay hindi karapat-dapat na protektahan, ngunit lahat kayo ay kapwa-demonyo kung tutuusin. Jeros, malungkot ang mga mata ni Aten, at napagtanto niyang ito ang pangalawang hari ng demonyo ang bumaril. Kabanata 3358 ang dugo ng Purgatorio. Sa isang kisap mata, nalipat din ang stellar power na bumabalot kay Aetherides. Naunawaan ni Delphi, isang likidong paglipat ang nagpadala kay Aetherides mula sa lupa patungo sa dagat. Kahit na ang pinsala ay medyo malubha, ngunit pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ay malalim, at nangangailangan lamang ng kaunting oras upang mabawi tulad ng dati. Matapos iligtas ang dalawang unang kaharian na demonyong general ng sabay-sabay, ang Diyos Aten ay mukhang napakasama. Mukhang lalaban ang walang katapusang dagat. Isang mapaglarong ngiti ang isiniwalat ni Tai Kang, Jeros, hindi mo talaga mapigilan. Brother Tai Kang, huwag mo akong intindihin, bawat bakuran ay isang bakuran. Sinabi ni Jeros, talagang hindi ko kailangan ang purgatoryong lawa ng apoy na ito, ngunit dahil hinihiling ng mga taong demonyo ang haring ito, kung gayon ang haring ito ay hindi maaaring maupo at manood. Huwag pansinin ito. Sa madaling salita, ito ay walang iba kundi ang mga labi na gustong isama ang unang kaharian. Sinabi ni Aten na may malalim na kahulugan, kamahalan na hari ng baril, ang Jelos na ito ay nakipag-away sa iyo noon, at hindi siya nanalo, ngunit sa aking puso, ang demonyong ito ay tiyak na hindi mo kalaban. Hindi tanga si Tai Kang, alam niyang gusto ni Aten na harapin niya si Jelos. Diyos Aten, huwag kang mag-alala, kung kumilos si Jeros, natural na pipigilan siya ng haring ito. Sa ngayon, ang mga labi ng unang kaharian ay hindi pa nabubura, kaya hindi na kailangang magsimula ng digmaan sa pangalawang kaharian kung gusto mo. Sabi ni Tai Kang, at tumingin kay Jeros. Siyempre, kung gusto talaga ng King of Jealousy na makipaglaro sa haring ito, tatanggapin din ng haring ito. Hindi. Ang Spear King ngayon ay hindi kasing lakas ng dati, ngunit hindi maihahambing sa haring ito. Paulit-ulit na winuwagayway ni Jeros ang kanyang mga kamay. Oh, kung gayon ang hari ay malugod na tinatanggap. Agad na tiningnan ni Tai Kang si Mulder. Agad na nagpadala si Mulder ng isang hukbo ng milyon-milyong pottery puppet, at sinimula nilang salakayin ang lungsod sa lahat ng direksyon. Nakatingin kay Mulder na mag-isa, pinalayas niya ang gayong hukbo, at ang lahat ng mga demonyo ay may komplikadong mga mata. Ito ang kapangyarihan ng ulo ng sharpshooter. Ang one-on-one ay hindi masyadong maganda, ngunit ang malawakang digmaan ay simpleng pagdaraya. Ang paggamit ng pottery puppet na hukbo ay maaaring mabawasan ang pagkalugi ng mga Diyos, at ang kabagsikan ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga ordinaryong demonyo. Sinisira ng Diablo ang pottery doll, ngunit pinapatay lamang ng isang tumpok ng dumi, ngunit pinapatay ng pottery doll ang totoong demonyo. Sa loob ng kalahating oras, malapit sa Red Dragon City, papatayin ng haring ito ang lahat ng demonyo. Sa loob ng 3 araw, gagawin ng haring ito na mawala ang unang kaharian sa eroplanong ito. Si Tai Kang ay tiyak, isang grupo ng mga sundalo mula sa Celestial Clan, nakaka-inspire ang lahat. Ang pagsira sa unang kaharian ay sapat na upang maabot ng prestihiyo ni Tai Kang ang rurok nito at maging unang Diyos na emperador sa kasaysayan ng Protoss. Ang pag-iisip ng pinakamakapangyarihang unang kaharian ay wawasakin nila, hindi banggitin kung gaano kasabik. Talagang karapat-dapat itong maging hari ng sibat. Sa isang kisap mata, milyon-milyong mga bayani ang lumabas. Sumigaw si Jeros, mukhang. Kahit na pag-isahin natin ang ilang kaharian ng demonyo, hindi ito kasing lakas ng mga Diyos. Purgatorio ang mga demonyo ng lawa ng apoy, mula sa malapit hanggang sa malayo, ay nagsimulang magluksa kahit saan. His Royal Highness Jeros, kung magpapatuloy ito, lahat ng nabubuhay na puwersa ng unang kaharian ay papatayin. Maganda ba ito? Ang sabik na tanong ng undead na si Long Byun. Pangunahing nag-aalala ito na ang sarili nitong sementeryo ay masisira, at iyon ay ang lahat ng operasyon ng negosyo. Isang pundasyon ng 10,000 taon. Ang hari ng mga baril ay nasa kanyang sariling ekspedisyon, at hindi mabuti para sa haring ito na mamagitan ng labis. Malaki na ang panganib na iligtas kayo ni Aetherides. Kinusot-kusot ni Jeros ang kanyang mga mata at sinabing, pag-usapan natin ito, tila may higit pa sa ilang estratehikong antas na mga general ng demonyo sa iyong unang kaharian. Ikaw na si Demon King na si Satanas ay wala na, sama-sama rin ba sa kanya ang ibang tao? Si Bunei ay nagmura sa loob, ang matandang halimaw, siya pala ay nag-iingat. Malinaw, ang biglaang pag-alis ni Satanas ay masyadong kakaiba upang talagang kumbansihin ang lahat. Jelos man o Tai Kang, sa katunayan, lahat sila ay nagbabantay. Kung gusto ni Satanas na makamit ang isang kita ng mangingisda, upang maibalik ang pagkawala ng nakaraang pagkatalo sa digmaan, kung gayon kailangan nilang maging maingat. Hindi sigurado, si Satanas at ang ilang estratehikong antas ng mga general ng demonyo ay lihim na naghihintay ng pagkakataon na kumilos.
Ang mga maaaring mapunta sa mga posisyon ng mga hari ng Diyos at mga hari ng demonyo ay maaaring may mga bahid ng karakter, ngunit tiyak na hindi sila tanga. Ang mga madiskarteng antas ng demonyo ay natural na male iligtas, at sila ay lubhang kapaki-pakinabang. Ordinaryong civilian demons, mamatay sa isang batch, huwag magmadali sa pagbaril. Sa dagat, nakabawi si Aetherides ng 7 hanggang 88. Nakita niya ang mga demonyo ng kaharian na pinapatay ng Protoss, at siya ay nag-aapoy sa galit. Lumipad palabas ng dagat si Aetherides at diretsyong nahulog sa gumugulong na ilog ng lava. Tinatawag ko ang iyong pangalan sa pangalan ng mga kadugo ng Demon King ang Panginoon ng Bulkan. Funk Ano. Pinutol ni Aetheride ang kanyang pulso gamit ang isang espada. Ang dugo ng mga nahulog na anghel ay tumulo sa ilog ng lava. Biglang, isang maitim na alon ang damaloy sa lava. Nagulat ang mga Diyos at demonyo sa magkabilang panig. Dugo ni Satanas. Sa katunayan, kahit sa unang kaharian, kakaunti ang nakakaalam na ang lola ni Aetherides ay may nakaraan kay Satanas. Ngunit dahil sa espesyal na katayuan ni Satanas, sinumang ina po ang magiging pasanin niya. Sa makatuwid, si Satanas ay walang anumang harem at mga anak. Si Aetheride ay isa lamang sa hindi mabilang na inapo ni Satanas. Gayunpaman, ang kanyang kahusayan ay pinabura ni Booker at sa wakas ay umabot sa madiskarteng antas. Hanggang sa araw na iyon ay pribadong ipinaalam sa kanya ni Satanas na mayroon siyang bloodline ng unang Demon King sa kanyang katawan. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya ang isang sekreto na tanging si Satanas at ang Big Three lang ang nakakaalam noon. Ang dugo ni Satanas, kasama ng kapangyarihan ng isang level ng eroplanong demonyo, ang susi para mabuksan ang Purgatory Mode. Hanggang sa sandali ng buhay at kamatayan, hindi dapat mabuksan ang pinto. Ngayon, naniniwala si Aetherides na dumating na ang oras upang kaladkarin ang lahat sa Purgatorio. Boom! Boom! Mula sa malalim na ilalim ng lupa ng Purgatory Fire Lake, may tunog na parang tibok ng puso. Satanas, isang malalim na tinig ng mga pagbabago na tulad noong sinaunang panahon ang umalangaw sa buong mundo. Galit, puot, kabaliwan, kayabangan, nangingibabaw. Sumabog ang gamulong na lava, at hindi mabilang na mga bulkan ang sabay-sabay na sumabog. Ang Red Dragon City ay naging isang dagat ng apoy, at lahat ng mga gusali ay nilamon. Ang batong lumilipad na lava na parang meteor shower ay tumalsik ng 10,000 metro sa kalangitan. Ang mapanirang kapangyarihan ng mga demonyo sa antas ng eroplano ay sisire sa isang malaking bilang ng mga anghel, mga Diyos, at kahit ilang mga demonyo sa kalangitan. Ang mga Diyos at demonyong ito ay naging abo bago sila nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang langit at ang lupa ay puno ng isang malakas na amoy ng asupra, at ang Mars ay nag-aapoy sa kalangitan. Ang ilang mga demonyo ay maayos, karaniwang lahat ay may mga katangian ng paglaban sa sunog. Gayunpaman, ang Heavenly God Army ay dumanas ng matinding pagkatalo matapos ang isang round ng apoy na sumiklab. Ang mga Diyos at mga demonyo ay tumingin ng malapitan at natagpuan na sa isang kisap mata, isang higanteng lava ang lumitaw sa Purgatory Fire Lake. Ang buong katawan ay nababalot ng mainit na magma, umaagos at bumabagsak na parang talon. Ang napakalaking katawan na iyon ay nakaugat sa underground lava river, at ang tuktok ng ulo nito ay tumagos sa mabituing kalangitan. Titan. Si Mulder at iba pang mga sharpshooter ay nagbago ng husto. Ngayon lang, karamihan sa hukbo ng manika ng palayok ni Mulder ay nawasak ng sumasabog na bagyo ng lava. Ang mga Diyos ay tumingin sa mga halimaw ng lava na hindi nila makita sa itaas ng kanilang mga ulo, at naiisip lamang nila ang mga Titans. Kabanata 3359 ang apoy ng Purgatorio. Talagang, isang half-Titan. Sinabi ni Tai Kang na may malalim na mga mata, si Fan Kainuo, ang hari ng mga bulkan, ay ipinanganak ng isang Titan. Ngunit ang Titan na iyon, ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diablo sa bulkan, kaya walang biolohikal na ama, kaya maaari itong ituring bilang isang demonyong Titan. Dahil ito ay itinuturing na isang kahihiyan ng kanyang ina, siya ay iniwan sa lawan ng apoy sa Purgatorio sa murang edad. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang likas na demonyo at isang Titan na kadugo, kaya bago bumaba si Satanas sa lawan ng apoy, siya ang hari ng lawan ng apoy ng Purgatorio. Mga likas na demonyo. Hindi maiwasang mapatingin sa Diyos Aton ang isang grupo ng mga Diyos. Sa kaibahan, si Aton ay tila mas maswerte kaysa kay Vansino. Ipinanganak mula sa paglilihi, siya ay itinuturing na anak ng ama, na nagtatamasa ng dakilang karangalan sa pinakamataas na langit, at nakaupo sa trono ng Diyos sa lahat ng paraan. Ngunit itong Fan Kainuo, na inabandona ni Mother Titan, ay nakikipagkompetensya pa rin sa isang grupo ng mga mabangis na demonyo sa malupit na lugar na ito ng Purgatory Fire Lake. Maaari itong lumaki, at malinaw na dumaan ito sa hindi mabilang na mga sakuna. Brother Tai Kang, hindi ko inaasahan na marami kang malalaman tungkol sa unang kaharian. Sinabi ni Jelos nang may damdamin, sa totoo lang, iniisip ng karamihan na si Fan Kainuo ay pinatay ni Satanas, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay mabubulok sa ilalim ng Red Dragon City. Ang 10 estratehikong antas ng unang kaharian, mayroong 2 o 3 napakahiwaga, kahit na ang labas ng mundo ay hindi mahuhulaan kung sino ito, ngunit hindi karaniwan na mayroong Fan Kainuo sa kanila.
Ngumisi si Tai Kang, Jeros, ang iyong hukbo ng Diablo sa dagat ay tila namamatay. Sa panahon ng pag-uusap, ang tubig dagat ng kampo ng ikalawang kaharian ay sumangga na ng kalahati. Ang hitsura ni Fan Kainuo ay ginawa ang buong Purgatory Fire Lake na isang melting pot. Marami sa mga demonyong tubig na iyon ay malapit ng maluto. Delphi. Nag-utos si Jeros, na hiniling sa unang demonyong general sa ilalim ng kanyang utos na maglipat pa ng tubig. Pero pawis na pawis si Delphi at mapatla ang mukha. His Royal Highness. Ang tubig ay patuloy na umiinit, at ang evaporation ay masyadong mabilis. Dapat tayong lumayo rito. Si raw ang makapangyarihang cultivation base ng Delphi, at hindi siya makapagdala ng tubig ng pabigla-bigla sa malalayong distansya. Ang mga paglilipat ng likido ay hindi rin walang katapusang. Higit pa rito, ang ganap na kapangyarihan ng Fan Kainuo ay talagang pangalawa lamang kay Satanas sa unang kaharian, at natural na hindi ito maihahambing sa Delphi. Tai Kang. Kahit na ang unang kaharian ay wasakin ngayon, ang Purgatory Fire Lake ay hindi magbubunga. Si Aetherides ay nagpakita ng isang masayang ngiti nang makita niya ang mabibigat na casualty ng Heavenly God Army. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking kamay ng lava ang bumaril sa kanya sa paglipad. Bang! Sa harap ng malaking kamay na iyon, si Aetherides ay pinalo na parang butil ng buhangin at nahulog sa kumukulong lava. Mga inapo ni Satanas. Bagamat na-unblock mo ang haring ito, ngunit dapat kang mapahamak. Haha, haha. Humagalpak ng tawa ang hari ng bulkan. Libre ko. Malaya na ako sa wakas. Habang ito ay tumawa ng malakas, hindi mabilang na mga bulkan ang sumabog ng marahas. Umulan ng meteorite fire sa kalangitan. Hindi mahalaga kung ito ay isang Diyos o isang demonyo, ito ay aatake ng walang pinipili. Ito ang orihinal na hari ng Purgatory Fire Lake, at natural na puno ito ng galit pagkatapos mabuklod ng napakatagal. Ito ba ang kapangyarihan ng Lord of Fire Lake sa Purgatorio, ang hari ng mga bulkan? Talagang humanga ako sa haring ito. Nahiya si Jeros, mukhang may tagapagtanggol na ang mga demonyo ng unang kaharian, kaya hindi ko na kailangan ng haring ito. Nakakilos na ang hari. Tinanaw ni Fan Kainuo ang hukbo ng mga Diyos at demonyo, at ang katawan ng lava ay lumalaki at tumataas pa rin. Hari, anong klaseng hari ka? Sa lawa ng apoy sa Purgatorio, ako lang ang hari. Mabilis na tumawa si Jeros, oo. Ngayong alam mo na, bakit hindi ka lumabas. Umuungal si Fan Kainuo sa isang putok, ang ulan ng apoy ng lava ay lumipad sa malawak na tubig ng dagat na parang wawasak sa mundo. Ang nakakapasong nagniningas na pulang magma ay nahulog sa malalim na asul na tubig ng dagat. Sa halip na palamig at patigasin, naglabas ito ng agos ng pulang-pula na init. Tila ang dugo ay tumatagos sa dagat, ngunit ito ay aktwal na kapangyarihan ng isang nakamamatay na demonyo, na mabangis na pumapatay. Ang hukbo ng demonyo sa dagat ng pangalawang kaharian ay nagpakawalan ng mga pagiyak, at maraming mga demonyo ang direktang sinunog hanggang sa mamatay. Ang normal na mataas na temperatura ay natural na hindi magpapadaig sa mga demonyo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng demonyo ni Kaino, na sinamahan ng banal na kapangyarihan ng Titan, ay umabot sa antas ng eroplano, na hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong demonyo. Nagsalubong ang sulok ng kilay ni Jeros, ngunit hindi pa rin niya kinaya. Bawiin ang hukbo. Sa katunayan, ang pangkalahatang estratehikong antas ay hindi gagawing napaka-passive ng Demon Army. Ngunit ang Fan Kainuo na ito ay masyadong malaki, at ang saklaw ng impluensya ay masyadong malawak. Masyadong hindi ko nais-nais na harapin si Fan Kainuo kasabay ng pagtitig sa kanya ng Celestial Clan. Bagamat hindi kumbinsido si Delphi, alam niyang tama ang pinili ni Jeros. Wala siyang pagpipilian kundi ang gumamit ng likidong paglipat upang itaboy ang hukbo ng Diablo sa dagat ng galit na galit. Ang hukbo ng Diablo ng dagat ay nawala mula sa lawa ng apoy sa isang kisap mata. Gayunpaman, si Delphi ay nakakonsumo ng maraming enerhiya, at sa ilang sandali, nawala ang kanyang lakas sa pag-iisip upang lumaban. His Royal Highness. Baka kailangan kong magpahinga. Go ahead, tumango si Jelos. Lumipat si Delphi sa ligtas na lugar. Sa ilang sandali, sa pangalawang kampo ng kaharian, kakaunti lamang ang mga demonyo sa antas ng estratehiko tulad nina Jeros, Cabonek, at Bune. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang naging manunood, at siya ay nag-iisa at nag-iisa. Ang ikalawang kaharian, yun lang, pang-iinis ni Otan. Ang mga Diyos, mga anghel, isang grupo ng mga langgam na may hitsura lamang, ay talagang makapasok sa lugar na ito, tila. Si Satanas ay talagang nasa problema. Sayang, ang haring ito ay natulog ng masyadong mahaba at namis ang magandang palabas. Napangiti si Fan Kainuo ng may pagmamalaki, ang tusong taong ito, sa wakas ay dumating na ang kabayaran. Manahimik ka. Isang magma demonyo lang ang nang-ahas na nandito. Walang pigil. Nang makita ng Diyos Otan ang pag-alis ng ikalawang kaharian, determinado siyang maging walang prinsipyo. Kaakibat ng pagkamatay at pinsala ng napakaraming anghel, natural na hanapin ang eksena. Ang mga isda sa dagat ay natatakot sa iyo, ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang malaking sagradong bilog na nagbubukas sa mabituing kalangitan.
Ang puting gintong enerhiya ay naging isang vortex, at ang banal na kapangyarihan ng mga bituin ay naging isang malakas na kamay na sapat na malaki upang durugan ang mga bituin, at biglang pinindot. Ang hawak ng parusa ng langit. Ngumisi si Fan Kainuo, ang kanyang madilim na pulang mata ay parang ruby, na nagpapakita ng panunuya. Nang malapit nang tumama ang malaking kamay sa ulo ni Fan Kainuo, itinaas ni Fan Kainuo ang kanyang malaking braso at pinagdurog-durog ito. Ang hindi mabilang na mga bituin na supernatural na kapangyarihan, kasama ang lava, ay naging mahinang ulan at nahulog. Ang hukbo ng Celestial Clan ay muling umiiwas sa kaguluhan, at nasa isang estado ng kahihiyan. Paano naging ganito? Kumunot ang noo ni Aton. Haha! Sa tingin mo ba ang Divine Power ay makakagawa ng karagdagang pinsala sa haring ito? Sinabi ni Fan Kainuo, bagaman ang haring ito ay may kapangyarihan ng mga demonyo, mayroon din siyang kapangyarihan ng Titan. Malapit ka bang kamag-anak ng Titans? Maaari bang matakot ang mga Titan sa iyong trash race? Lumubog ang mukha ni Aton, only to realize na itong Fan Kainuo ay kabilang sa combination product na hindi kinatatakutan ng mga Diyos at demonyo. Sa loob at labas ng Red Dragon City, hindi mabilang na mga demonyo mula sa unang kaharian ang tuwang-tuwa nang makita nila ang eksenang ito. Kahit na ang mga demonyo mismo ay dumanas ng mabibigat na casualty, hanggat maaari nilang talunin ang mga Diyos, sila ay ginagon pa rin. Kamahalan na hari ng sibat, hindi natin mapapanalo ang unang kaharian nang hindi naaalis ang alakdan na ito. Sabi ni Aton. Si Taikang ay hindi natinag, nakatingin lang sa walang laman na direksyon. Aylaris, napakasaya ba? Ang mga ekspresyon ng malaki ang pagbabago ng mga Diyos, si Jerose lang ang kalmado. Tila walang tao, at ang isang bahagi ng ice flakes ay natuklo. Hahaha, hahaha. Isang grupo ng perpektong hindi nakikitang mga demonyo na nakatago sa likod ng yelo ang nabunyag. Sa isang tronong gawa sa yelo, nakatayo ang isang demonyo na may maikling asul na buhok, kalat-kalat na balbas, malaking pulang ilong, maliit na mata at mabilog na mukha. Ang pangatlong hari ng demonyo, si Aylaris, ay tumatawa ng malakas na kahit na ayaw niyang umupo. Aton, haha, namamatay ako sa kakatawa. Diyos ng pinakamataas na langit, tinutukso mo ba ang haring ito? Bakit, natatakot ka ba na kung gumawa ka ng masyadong maraming galaw, hindi ito gagana, at mawawalan ka ng mukha kapag bumalik ka? Magmakaawa ka sa hari ng mga baril na kumilos, hindi ba ikaw mismo ang hari ng Diyos? Mukhang galit si Aton at ang ibang grupo ng mga anghel sa langit. Hari ng galit, kaya ka dumating ng maaga. Ang nakatago sa likod mo ay talagang tago at taksil. Haha, hindi ba ito masaya? Ang haring ito ay mahilig magtago-tago. Haha, tumawa si Aylaris. Isang grupo ng mga Devils of Storm Valley sa tabi nila ang may seryosong ekspresyon. Nakasuot ng mahabang court dress, bahagyang yumuko at sumaludo si Shelly, ang affairs officer ng Stormwind Valley. Tulad ng inaasahan ng hari ng baril, sa ganoong kalayuan, nakikita pa rin ang mga bahid. Kabanata 3360 ang lamig ng purgatorio. Ang Ice Witch ba? Pambihirang demonyo. Ngumisi si Taikang at sinabing, mabuti pa rin para sa iyo. Alam mo kung paano alisin ang maliliit na pandaraya sa tamang panahon, kung hindi, mamamatay ka. Naningkit ang asul na mga mata ni Shelly, at nakangiting tumango. Taikang, huwag mong takutin ang opisyal ng affairs ng haring ito, magbiro ka lang, huwag kang lumaban at pumatay. Tinuro ni Aylaris si Aton. Sige, nandito lang ang pangatlong kaharian natin para makita, wala nang iba. Despicable guy, ang dami mong dinala na strategic level na demonyo, sabi mo nanunood ka lang ng palabas. Sinabi ni Aton nang may panunuya, oo nga, ang mga demonyo ay tuso at taksil. Ang hukbo ng Frost Demon ng ikatlong kaharian ay nagpakawala ng galit na dagandong, at ang lahat ng mga hayop na may katangiang frost ay nagtaas ng bugzo ng malamig na hangin. Sa maapoy na purgatorio, ito ay partikular na biglaan. Relax, relax. Inaliw ni Aylaris ang demonyo sa likod niya at nakangiting sinabi, ang haring ito ay mahilig manood ng mga drama, at ang aking mga nasasakupan ay mahilig din manood ng mga drama. Nakakatamad lumaban ng mag-isa, nakakatuwa pa ring panuurin ang mga taong nag-aaway. Oh, naiintindihan ko, nalilito ka sa hari ng mga bulkan na ito, at walang gustong gumastos ng maraming pagsisikap para lutisin ang taong ito, tama ba? Ang lakas ni Fan Kaino ay maihahambing na sa God King at ng Demon King. Iilan lamang ang mga powerhouse na kayang harapin ang Fan Kainuo on the spot. At sino mang pumunta upang harapin ang Fan Kainuo ng direkta, ay katumbas ng pagiging pasibo. Sa makatuwid, ang ikalawang kaharian at ang Protoss ay deadlocked. Ang haring ito ang lulutasin para sa iyo. Pinitik ni Aylaris ang kanyang mga daliri. Slorb. Bago siya matapos magsalita, isang Frost Troll na may ice blue na balat at malalakas na kalamnan ang sumugod sa isang tabi. Ang Frost Troll, si Slaughter, ay may mahabang gray dreadlocks, matulis ang mga pangil, at may hawak na dalawang may ngipin na machete. Ang tila napakagaspang na sandata ay talagang gawa sa nagyayelong itim na bakal mula sa Storm Valley, at gaano man kalakas ang sinaunang itim na yelo, maaari itong direktang tinadtad.
Ang dalawa pang Diyos at demonyo ay hindi sumang-ayon nang makita nilang si Ilaris ang nagpadala ng Slaughter. Bagamat ang Slaughter ay isang estratehikong antas, ang antas ng paglilinang nito ay medyo mas malala, at sa mga tuntunin ng lahi, ang mga Frost Troll ay mga middle level na demonyo lamang. Gustong talunin ng mga Frost Troll ang natural na mga demonyong Theta, isa lang itong pantasya. Sa sandaling lumipad si Slaughter sa harap ni Funk Ano, para siyang langgam na nakatingin sa higanti. Kanyang kamahalan Ilaris, mangyaring bigyan ako ng kapangyarihan ng iyong pananampalataya. Tumango si Snow Witch Shelly kay Ilaris sa pagkakataong ito. Isang kapangyarihan ng galit, mula mismo kay Ilaris, ang natunaw sa katawan ni Celine. Breath of Winter. Nagliwanag ang mga mata ni Shelly ng malamig na asul-puting liwanag, at nakahinga siya, at biglang nagbago ang mundo. Ang lawa ng apoy ng purgatorio ay nagpabuga ng malamig na hangin, at ang singaw ng tubig na sumangga mula sa walang katapusang dagat na ngayon ay naging isang blizzard. Nang makita iyon, nagsimulang tumigas ang mainit na lava, at unti-unting nawala ang mataas na temperatura ng katawan ni Fankainuo. Ito ang purgatorio. Ang mga chops ng Storm Valley. Ang hari ng mga bulkan, si Fankainuo, ay galit na galit, at ang lava volcano ay nagpasimula ng isa pang pagsabog. Mainit at malamig, sa sandaling ito tit for tat. Mabangis na umungal si Slaughter sa oras na ito, na may dalawang may ngipin na machete sa kanyang kamay, na humahampas sa katawan ni Fankainuo. Ang liwanag ng espada na iyon ay tumaas ng 10,000 metro, iyon ay isang layunin ng espada na antas ng langit. Bang-bang! Ang dalawang kutsilyo ay naglaslas kay Fankainuo, ngunit hindi ito masakit o makati. Kamangmangan! Ang isang Frost Troll lang ay karapat-dapat ding lumaban sa haring ito. Sinampal siya ng sampal ni Fankainuo. Ngunit ang sword intent ni Slaughter ay naging supporting force, hinampos ito kay Fankainuo, at direktang umiwas sa palad. Matapos magpalit ng posisyon, nagpatuloy si Slaughter sa paglaslas kay Fankano. Ang layunin ng kutsilyo ay patuloy na naghuhukay, at ang balat ng lava sa katawan ni Fankainuo ay patuloy na nadudurog at nababalatan. Sa dagandong ni Slaughter, natuklasan din ng mga Diyos at demonyo ang kakaibang sitwasyon. Pabilis ng pabilis ang pag-indayog ni Slaughter, ngunit ang mga reaksyon, galaw, at maging ang pagsasalita ni Kaino ay bumagal. Noong una, inakala ng mga Diyos at demonyo na si Shelly ay tumutulong at pinalamig ng yelo si Fankainuo. Ngunit kalaunan ay natuklasan na ito ay ang layunin ng espada ni Slaughter, at bawat pag-atake ay magpapabagal sa Fankainuo. Nakaka-absorb ito ng bilis ng Fankano. Oten. Nagbago ang mukha niya. Nakita mo lang. Sumulyap si Taikang sa kanya. Parang nahihiya si Aton, at mukhang minamaliit niya talaga ang Frost Troll na ito. Ang lakas ni Fankainuo, bilang karagdagan sa paglilinang, ay may hahambing sa pisikal na kalidad ng Titan. Ito ay napakalaki, ngunit hindi ito mabagal, kaya anumang pag-atake ay sisira sa mundo. Nagtulungan sina Slaughter at Shelly, ang isa ay hinigup ang bilis ng Fankano, at ang isa ay patuloy na lumalamig. Sa ganitong paraan, ang Fankainuo ay parang isang nakagapos na higanti, at maaari lamang mabawasan sa isang, extinct na bulkan, sa huli. Siyempre, hindi rin ito maihihiwalay sa kapangyarihan ng pananampalataya na ibinigay ni Ilaris. Sa ganitong paraan lang, may sapat na lakas si Shelly para harapin si Fankainuo. Sa paglaslas ng dobleng kutsilyo ni Slaughter, na napakakapal na hindi niya makita ng malinaw, binasag ni Fankainuo ang bawat pulgada. Boom! Parang bulkang abot langit, diretso itong nadurog. Mga landslide. Biglang nahulog si Fankano. Ang lawan ng apoy sa purgatorio ay naging lupain ng hamog na nagyelo. Mula sa malayo, tila isang puting snowfield ang lumitaw sa isang pulang mundo. Hindi lang iyon, kumakalat pa rin ang malamig na hangin ito. Kasabay nito, ilang light years ang layo nito mula sa Red Dragon City. Sa ibabaw ng mainit na kontinente, isang portal ang nagbukas. Napakalaki rin ng mga monghe na ipinadala ng Hongmeng Pioneering War, nakakalat sa iba't ibang mundo. Ito ay palaging nasa gitna ng Purgatory Fire Lake at Hongmeng, o sa gilid ng Fire Lake. At sa pagkakataong ito, diretso itong pumunta sa gilid ng lupa, at natural na tumawid din ito sa buong lawan ng apoy ng Purgatorio. Bilasan mong alisin. Mabilis. Mapangit, matanda, masuwayin, patayin silang lahat. Huwag itago ang nadimbong. Ang mga lalabag ay mapaparusahan. Ang isang malaking grupo ng mga monghe ng tao ay nakascavenge na ng ilang beses sa kontinenteng ito. Araw. Sa wakas, ang lahat ng mga demonyo ng kontinenteng ito ay itinaboy sa gitnang lugar. Ang Purgatory Fire Lake ay ang pinakamalaking kaharian ng demonyo. Sa katunayan, ang pagdaragdag ng iba pang 6 na kaharian ng demonyo ay hindi kasing laki ng Purgatory Fire Lake. Bagaman, karamihan sa mga lugar ay hindi tinitirhan ng mga demonyo. Gayunpaman, dahil ang lugar ay masyadong malaki, ang mensahe ay hindi na ihatid ng malinaw. Hindi alam ng maraming malalayong mundo kung ano ang nangyari kamakailan sa unang kaharian, ni hindi nila alam na wala na ang diablang haring si Satanas. Namuhay ang mga demonyo sa sarili nilang mahirap ngunit matatag na buhay, at wala silang ideya kung saan nanggaling ang napakaraming tao na maaaring gumamit ng primitive na kapangyarihan.
Halos lahat sila ay umaasa sa kanilang mga talento sa pagkain, at hindi sila katugma sa grupong ito ng mga taong monghe na may sapat na kagamitan na maaaring gumamit ng mga spelling. Kasama ang grupong ito ng mga monghe ng Hongmeng, lahat sila ay nasanay sa pangunguna sa mga hangganan, at lumalaban sila sa mga demonyo. Ang mga demonyo ay ganap na nahulog sa kawalan ng pag-asa. Bagaman hindi sila nagkasundo, maaari lamang silang maging mga bilanggunang digmaan para sa grupong ito ng mga tao. Ang ilang magagandang Fallen Angel at Succubus ay maaaring ibenta sa mataas na presyo sa black market, at sila ay ipapadala sa caged flying boat upang madala. At ang ilang mga lalaking demonyo ay karaniwang pinapatay ng direkta at lahat ng kanilang mga ari-arian ay kinukuha. Damn it, ang wildland na ito ay sobrang init, at napakahirap, mukhang mawawala na naman ito sa pagkakataong ito. Maaari mo lang subukan na hulihin ang ilang mga barbaro pabalik, ang ilang mga babaeng demonyo ay mabuti pa, hehe. Ilang cultivator sa Chaos Realm ang nagbigay ng masamang ngiti habang nag-uutos. Ngunit bago matapos ang mga salita, maraming magic flame beam ang direktang dumurog sa mga monghe na ito sa isang salon. 10,000 demonyo ang nagtaas ng ulo at nakita ang mga taong monghe na biglang inatake. Akala nila ay hukbo ng Demon King ang dumating para iligtas sila, at agad silang nag-cheer. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman nila na may mali. Isang babaeng demonyo na may malademonyong mga pakpak ng apoy na nag-aapoy sa kanyang likuran at puting pilak na buhok, tulad ng pagpuputol ng mga melon at gulay, ang pumatay sa grupong ito ng mga taong monghe. Iyan ay Abyss Witch. Nang makita ang iconic na kulay ng buhok at mahiwagang apoy, ang ilang matandang demonyo na may paningin ay nagpakita ng hitsura ng pagkamangha. Natural, ang mga taong dumating ay si Yefan at ang kanyang partido. Sa katunayan, ito na ang ikapitong grupo ng mga primordial cultivator na nakatagpo nila mula nang dumating sila sa Purgatory Fire Lake. Nang makitang pinalaya ni Saliye ang isang grupo ng mga demonyo, mukhang medyo nag-aalala si Su Qingzhou. Asawa, kung magpapatuloy tayo sa ganito, kailan tayo makakarating sa Red Dragon City? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.